tayo mag-open ng ating camera? Para magkakitaan naman po tayo, syempre, alam naman natin, ang hirap naman po magsalita dito nang wala tayong nakikitang kausap, no? Kasi nasa Zoom na lang po tayo. Ayan. Sige po, pwede po ba tayo mag-open ng ating camera? Ayan. Sige po. Thank you, sir. Thank you, Sir Step. Ayan. Thank you, Ma'am Grace. Maria Chona, thank you. Hello po, good Thank you, evening, Coach sir. Eman. Ayan. Good evening po. Ayan. Yung iba po, Ma'am Arian, Earl, Eileen, Bretzy, Milagros, Christian, Ryan, Mark, Ryan Ferrer. Ayan. Pwede ba tayo mag-open ng ating camera before we start? Yan. So, ang dami natin ngayon. So, nakakatuwa naman. So, marami palang gustong matuto ng, ng forex trading tonight. Coach Eman, ang dami nilang gustong matuto. So, gusto rin nilang kumita ng dollars, ano? Kaya Kagaya nga, ng ang mga galing, nangyayari. nakakatuwa. Yes, kagaya naman nangyayari sa ating mga students ngayon. Ayan. So, ngayon po, no, gusto ko lang po munang itanong yan. Kung taga saan po tayo? Sige po, pwede po tayo mag-chat sa ating chat box. Yan. Ako po si Coach Chan po is from Pampanga. Yan, maulan po dito ngayon, kaya malamig. Kayo po. Yes. Coach Eman, Caloocan. Arian, Bulacan. Hong Kong. South Korea, Coach. Yan. Ayos, meron pa tayong mga taga ibang bansa ngayon. Ano? Yung iba po, ilan lang po ang sumagot? Yung Cavite, Pagadian, Hong Kong. Yung iba po. Sige po, before we start po, gusto ko lang po munang itanong, no? Sino na po ba dito ang enrolled na kay Iconic? Ayan. Para po alam namin kung sino ang mga didiscussan namin. Sige po. Type 1 po if enrolled na tayo. Type 2 if hindi pa. Ayun, si Earl, si Maria Chona, Aryan, ayan. Meron po bang nag-invite sa atin? Yan, kaka-enroll lang. Yan, congratulations po. Kay ano po, Sir Earl, and Maria Chona, and Aryan. Meron po bang nag-enroll? Sino po ang nag-invite sa atin? Pwede ko po ba malaman yun? Ken Moldes. Si Sir Earl lang ba may nag-invite? Yung iba po ba wala? Or si Ate Marilinda? Yun, sige po. Nakita lang po sa FX Lady Group. Yun, ano pala kayo ng mga plug namin, no, ng etong webinar. So, ano po ba ang matutunghayan natin dito sa webinar? So, ano po ba yung mga ituturo namin? So, ituturo po namin ng basic ng forex trading. Ayan. Kung paano ba tayo magsisimula dito sa forex trading. Yan. Meron dito, baguhan lang po. Ayan. So, yung iba po ba, meron ng idea about forex trading? And type 1 po if may idea na tayo. Type 2 naman if wala pa. Kung totally zero knowledge tayo sa forex trading. Ayun, yung iba may idea na. Very good. Okay, yung iba wala pa. Okay. So, ngayon, let me share my screen po, no, para makapag-start na tayo. Okay. Yan. Kita po yung screen. Positive, coach. Positive. Ayos. Ayun. So, ano nga ba ang mga topics natin na i-discuss tonight, ano? So, what is Forex? What is trading? Ways to earn in Forex? Type of market analysis? Yan. Base and code currency? Yan. Forex, currency pairs? Yan. Yung mga terminologies? Yan. And then, yung broker and platform na gagamitin natin para makapag-trade po tayo sa Forex market. Yun.
And then, so, magpapakilala lang po ako. So, I'm Coach Cham. Dati po akong seafarer. So, alam naman po natin, as a seafarer, yan. Siyempre, meron tayong privilege, no, na makapunta dyan sa mga bansa na yan. So, nakapunta na po tayo ng Canada, Hawaii, Sydney, Australia, Auckland, yan. Tapos Alaska, and Europe. So, marami pa po iba, hindi ko na po nalagay, ano. Pero syempre, ayun ang privilege ng isang seafarer. Pero ano po ba ang pinagkaiba nito? Bakit ako nandito ngayon? Eh, ang sarap naman palang magtrabaho sa barko kasi nakakagala. Dito po kasi sa forex trading, dito ko nakuha yung time freedom ko. Na anytime, anywhere is pwede kong mag-trade, ano, ng forex. And also, kasama ko yung family ko. So, ayun po yung, ano, hindi ko naging regret dahil tumigil ako sa pagbabarko at nag-forex trading ako. Yan. So, start na po tayo, no? So, what is Forex? So, Forex is a buy and sell of the currencies. So, parang nag-aano lang po tayo, nakikipagpalitan tayo ng pera, kunwari sa Cebuana, sa mga ano, sa mga Palawan, ayan. So, ganun lang po siya kasimple. Siyempre, kunwari, may nagpadala sa atin ng dollars. Titignan ngayon natin kung magkano ba ang palitan ng dolyar. No? Ay, 55 na yan, mababa. Siguro antayin ko sa isang araw, pagka medyo tumaas-taas, baka maging 56 sa 57. Kasi gusto natin, mas malaki yung maging palitan nung pinapapalit natin, ng dollar natin. And then, largest financial market in the world. Kasi po, $6.7 trillion are trading daily. So, sobrang laki po. So, kung magpa-profit po tayo dito ng 50 to 100 to $1,000 every day, is hindi naman po tayo papansinin ng market, no? Kasi sa $6.7 trillion na umiikot dito. And this is also a global market. So, kahit saan pong sulok ng mundo is pwede tayo mag-forex trading. And first liquid market in the world. Bakit siya tinawag na first liquid market? Kasi po, anytime na, kunwari, nag-profit tayo ng $50, $10, $20, pwede na natin siyang i-withdraw agad-agad. And agad-agad din po natin makukuha yung withdraw natin. Kaya po kailangan natin ng trusted broker. And then operates 24 hours, 5 days a week. Dahil sarado po ang forex trading ng Sabado at Linggo. Kasi po sarado po ang mga bangko. Kaya operates on any smart device. So, kami po dito, madalas na ginagamit ng mga students ay cellphone lang. So, bihira pa po dito gumagamit ng mga computer, ano? Kasi mas accessible po yung cellphone. Kahit saan sila magpunta, dala nila. Kumbaga, yung negosyo nila is nandoon lang sa cellphone nila na pwede nilang ibulsa. Di ba? Kahit nagta-travel ka, nagda-drive ka, nag-aano ka, yan, pwede tayong makapag-trade sa financial market. So, sino-sino ba ang mga nagte-trade? Bakit sobrang laki? Ang mga nagte-trade po is, yan, government, central bank, financial institution, and individuals. Ways to earn in Forex. So, paano ba tayo kikita, no? Ano ba yung mga pwede nating gawin para kumita sa Forex trading? So, kailangan natin malaman ang basic terms and concepts. Hindi naman po tayo pwedeng pumasok sa isang negosyo na wala tayong alam ni isa. Tama? So, find a reputable broker. Siyempre, ngayon po, sa panahon ngayon, dahil digital era na tayo, sobrang dami pong nagpapasukan na mga illegal brokers. So, dun lang po tayo sa legit. And then also, start with the demo account. We need to practice. Kasi po, ang forex trading po is a skills, no? High-paying skills po to na once na matutunan natin is pwede tayong mag-earn ng dollars kahit nasa anlopalop man tayo. Ayun ang kagandahan sa forex trading. Yan. Learn strategies to do the following. So, meron tayong manual trading, meron tayong AI, yung mga artificial intelligence. So, may mga gumagawa din po niyan. And then, meron din po tayong copy trade. So, ito pong copy trade, ito po ang ginagawa ng most of the students here in LGR Capital. So, sa pagkopya lang po ng trade is
nagpa-profit na sa'yo. Nagpa-profit na sila, no? And then, types of market analysis. So, ano ba yung mga market analysis natin na tinatawag, ano? So, kailangan po natin matutunan ang technical analysis na tinatawag. So, ano ba yung technical analysis? So, this is the study of price and volume movement. Yung may mga idea na po sa forex trading, ayan po yung mga chart patterns, technical, statistical indicators. So, kailangan po natin gumamit ng mga indicators yan. Kailangan natin matuto yung mga chart patterns na yan bago tayo makapag-trade sa forex trading, ano? Yan. And then also fundamental analysis. So kailangan po natin malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng tinetrade natin, ano? Hindi pwedeng basta-basta lang na pipindot tayo, magbabay tayo or magsesell tayo. Hindi po ganoon. Kailangan po natin malaman kung ano ba ang dahilan bakit umakyat or bumaba ang tinetrade natin na market. Then also sentimental analysis. This is the analysis of the mindset and sentiments of the traders and investors. So dito po is meron din po ditong mga gauge na tinatawag. Kung makikita natin kung ano ba yung mas malakas, kung buyers ba or sellers ba ang mas malakas. So pag pinagsama-sama natin itong tatlo na to is mas maa-analyze natin ng maayos yung market, di ba? So, Coach Chong, ang dami naman palang kailangan gawin, ano? Yes po. Kasi po, ang forex trading is a high-paying skills na hindi po basta-basta lang na pipindot tayo and magpa-profit na tayo. Yeah. So, base and quote currency. So, ang base currency po natin, kunwari, is ang euro and ang quote currency natin is USD. So, pag the currency which is bought when trading the forex pair, yan, ayan po yung euro. Yung, pag magbabay tayo is yung euro po yung ibabay natin. And pag magsesell tayo, then USD naman po yung isesell natin. So, kailangan rin po doon sa technical analysis natin, fundamental analysis natin, alam po natin ang nangyayari dito sa loob ng dalawang pair na to. Kung ano ba yung nagiging kalakalan nila or nangyayari doon sa politics nila, no? And then Forex, major currency pairs. So, ito po yung mga currency pairs na pwede nating i-trade pag nag-trade tayo ng Forex. So, napakarami po niyan. Meron tayong minor currency pairs and meron tayong exotic pairs. So, dito po is mamimili lang po tayo ng mga gusto natin i-trade. Hindi po natin pwedeng i-trade lahat po to kasi talagang kukulangin po ang ilang taon nyo bago nyo ma-trade lahat yan. Kahit po mga professional traders, talagang mamimili lang sila ng ilang pairs na ite-trade nila. So, bullish and bearish. Maririnig po natin pagka yung mga nagte-trade ng forex, ano bang bias nyo? Bullish ba or bearish ba? So, ayun po yun. Pag sinabing bullish, the market will go up or uptrend or pataas. Pag sinabi naman po bearish, and the market will go down. Yan. Spread. So, the spread in forex is the difference between the buy and sell prices of the currency pair. So, ito po yung bid and ask price. So, bawat pip po is ano po yan? The spread is usually measured in pips, which are the smallest units of the price change in the forex market. So, ito po. The smallest unit of measurement in the forex market, it is used to measure the change in value between two currencies. So, every pip po is meron value to sa forex trading. And lot sizing. So, this one is very important po, no, yung lot sizing. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-trade ng sobrang laking lot size pero maliit lang yung capital natin. So, eto, meron po akong mga lot sizing tips dito na pwede kong ituro sa inyo. So, pag meron tayong 50 USD, syempre, ito ang high risk nga, medium risk, and low risk. Syempre, dito lang tayo lagi sa low risk. Okay? Kahit dito po sa 100 USD, para mas matagal at ma-manage natin ng maayos ang capital natin sa pagte-trade is sa low risk lang po tayo magte-trade. Lalo na pagka beginner pa lang tayo. Yan. Leverage is the use of borrowed money to invest. Leverage
is a double-edged sword. It can multiply your profit by trading larger position and it can also magnify loss. So, dito po kasi, kumbaga, ang yung leverage po, ayan po yung pinapahiram sa atin ng broker natin. Kaya po meron tayong broker. Merong gumigit na sa atin no, sa pagte-trade natin. Ayan po yung pinapahiram nila para makapag-trade tayo sa forex market. So, hindi naman po pwedeng sobrang laking leverage ang ilagay natin kasi po, pwede tayong maglagay ng sobrang laking lot size na hindi tayo pipigilan dahil sobrang laki ng leverage natin na nilagay. So, pwede tayong manalo ng malaki sa ganong leverage, pero pwede rin tayo matalo ng malaki. So, kailangan tamang leverage lang ang gagamitin natin, depende doon sa capital din natin. So, support and resistance. So, ayan. Ang resistance is nagsisilbing ceiling ng bahay. And yung floor is yung support. Ayan. Support and resistance yan. Kung mapapansin nyo dito sa chart, no? Ayan. Meron tayong nakikitang mga lines. Itong mga lines na to is nagko-consider siya na support and resistance. So, etong baba na line na to, siya ay ang ating support. And then, itong top na to is ating resistance sa umpisa, no? So, yan. Umangat yung price, bumaba dito sa may resistance lang. Umangat yung price, bumaba sa resistance. Ay, sa support, no? Then, pag angat niya dito sa resistance, ayan, nagkaroon siya ng reaction. So, bumagsak siya ng konti and then umangat ulit siya. So, bawat angat niyan, yung dating support natin is nagiging, ay yung dating resistance natin is nagiging support na po siya. So, ano siya? So, resistance becomes support. So, ayun na po yung bagong, kumbaga, napunta ka na sa second floor. Ayun na yung sunod mo na floor. Parang ganun siya. And then, 3 types of market trend. We have uptrend, downtrend, and ranging. So, uptrend or bullish market. Ito na po yung kanina. So, paano ba natin ma-identify if yung market natin is bullish or uptrend, no? So, kailangan po natin makakita sa chart natin ng higher high, higher low, higher high, higher low. No? So, pagka naglagay po tayo dyan ng tinatawag natin na trend line and then meron siyang 2 touches and higher high, higher low, higher high, higher low, ibig sabihin po nun na ang market po is bullish pa siya. No? Yeah. Sa downtrend po is same scenario po, kailangan po natin maka-identify ng lower high, lower low, lower high, and lower low. Para malaman natin if ang ite-trade ba natin ngayon is magse-sell ba tayo ngayon. Kanina dito is dapat magbabay tayo. Dito is magse-sell naman tayo pagka bearish. And then ranging or sideways. So dito na lalabas yung meron ka lang na support and resistance. So eto yung mga scalper, ang ginagawa nila, yung mga hindi nag-hold ng trade nila, ginagawa nila, yan, magse-sell sila sa resistance, magbabay sila sa support. So magse-sell sila sa resistance and magbabay sila sa support. So, paulit-ulit lang hanggat hindi po natin nababasag yung linya na ginawa natin, yung support and resistance natin. So, eto, take profit and stop loss. So, yung stop loss po is very important po to sa ating pagte-trade, no? Kasi po, yung stop loss po, siya po ang sasalba sa pagkatalo natin dito sa market, ano? So, kung matatalo lang tayo ng $1, is pwede tayo manalo ng mas malaki. Pero yung ipapatalo natin, laging dapat pasok sa ating risk management, no? Ito na po ang ating risk-reward ratio. So, ito po is very important po to sa mga, yan, sa mga nagte-trade talaga. Kasi po, kung mapapansin po natin, ang ratio po niyan is 2:1. So, matatalo po tayo ng $1. Yan. Kunwari, matatalo tayo ng $1 sa trade natin, pero pag nanalo tayo is $2. So, ano po ang maganda doon? Kasi po, kahit matalo po tayo ng 3 trade ng sunod-sunod, talo tayo ng $3. Pero once na ma-hit natin yung 2 trade natin, is
panalo pa tayo ng $1 doon sa 5 trade na yun. Di ba? So, ayun po yung silbi ng risk-reward ratio na sobrang importante po, no? So, pending orders, buy limit, sell limit. So, ito pong buy limit is, ano siya, parang advance order. Kasi po, meron pong mga trader na hindi na sila tumititig sa chart, naghahanap na lang sila ng mga possible area na, dito maganda bumili sa area na to. Kasi dito baka mag-bounce yung market, no? Yung price, baka dito maging bullish. So, once na tamaan niya yung price na yon is kailangan tumaas po siya. And vice versa lang po sa sell limit, kailangan maghahanap lang po tayo, mag-identify tayo ng ng sell order sa taas. Yan, sa taas naman siya pagka sell limit. Kailangan lang po natin maghanap ng magandang chance yan, sa sell limit. And buy stop, kailangan po nito is magko-continue po siyang umakyat. And then yung sell stop naman po is continuous naman po siya bababa. Yan. So, 4 kinds of traders. So, we have the scalper, the day trader, swing trader, position trader. So, dito po sa amin, kadalasan po ng mga students namin, kahit kami, ang ginagawa lang po namin is yung scalping. So, sobrang bilis lang po, in and out lang po in 5 to 10 minutes lang. Minsan nga po, wala pang 1 minuto, is nagpa-profit na po yung mga students natin dahil kunwari, maganda po yung naging takbo ng trade. Yung day trader naman po, dapat within the day is matapos na po yung pagte-trade natin sa market. So, high impact news. So, paano ba tayo makaka-identify ng high impact news? Ito po yung sa fundamental naman, no? So, lahat po ng mga red folder na yan, ayan po yung malalakas na news na pwedeng magbigay sa market ng mga impulsive movement. So, kailangan po, ito is babasahin din natin siya para malaman natin kung good ba para dun sa currency na tinitrade natin ang lalabas na news or bad for the currency. Okay? So, broker and trading platform. So, dito po sa LZR, ang gamit po natin is xs.com. And ang trading platform po natin na ginagamit is MetaTrader 5. Yan. Thank you. So, doon na po natatapos ang aking slide. Yan. So, sige po. Meron po ba tayong natutunan sa mga diniscuss ni Coach Cham? Ayan. Type 1 po if meron, type 2 if wala. If naguluhan, lalo na po yung mga beginner. No? Siyempre, pagkabaguhan pa lang po tayo, ano ba yung sinasabi ni Coach Cham na ang trend line na yan, support and resistance na yan. Yan. Ayun po is eventually po is matututunan po natin siya. Ayun lang po yung mga basic terms ng forex trading po, no? So, nakita po natin, ang hirap pala. Madali ba ang forex trading doon sa pinakita ko para sa inyo? Yan, sige. Type 1 if madali, type 2 if mahirap. Ayan. Sige nga. Para malaman ko kung nadadalian lang ba kayo sa forex trading. Ayan. Si Earl, type 2, mahirap. Yung iba po. Sige nga po, tignan nga po natin kung nadadalian lang sila. Ayan. Type 2, type 2. Ayan, puro 2. Yes, totoo po. Dahil po ang forex trading is a high-paying skills po siya. Na hindi po pwedeng basta-basta lang in a span of 1 month, 2 months is gagaling na tayo mag-trade. So, sobrang dami po natin pwedeng i-consider. No? Kailangan natin ng fundamental, yan, yung mga technical, sentimental, sobrang dami po natin kailangan pag-aralan once na pumasok tayo sa mundo ng forex trading. Pero once na matutunan po natin siya, sobrang, sobrang fulfilling po. No? Kasi, pwede tayong mag-earn ng pera anytime, anywhere. Yan. So, alam ko mahirap, no? Ito pong next coach natin, siya yung magdi-discuss kung bakit yung mga students namin dito na 1 buwan pa lang, meron nga, 1 week pa lang, 2 weeks, pero nag-earn na agad sila ng dollars kahit maliliit pa lang. No? Gusto nyo bang malaman kung bakit, kung paano? Ha? Sige nga,
Type 1 niya kung gusto nating malaman kung paano sila nag-earn ng dollars nang hindi na pala nila kailangan gamitin yung mga technical, fundamental, sentimental analysis na yan. Type 1 po. Ayun. Sige po. So, ito pong next coach natin, no? Ito pong next speaker natin, isa po to sa pinakamagaling, no? Isa po to sa pinaka profitable na trader dito sa LZR Capital, no? Kasi po almost half a decade na po siyang nagte-trade dito sa forex market. Eh, ang kadalasan po ng nababasa ko, no, na kailangan umabot ka ng 5 taon, 6 na taon, hanggang 10 years bago ka maging profitable. Pero yung iba hindi pa. So, swerte ka na pala pag naging profitable ka ng mga 1 taon, 2 taon. Kasi eto pong next coach natin is sobrang siya, nag-focus po talaga siya dito sa forex trading. Kasi po dati wala pa tong mga i-discuss niya ngayon, no. So siya po isang coach din and entrepreneur, no. And also a family man. So ayan, gusto ko po pag tinawag natin, no, kahit virtual palakpakan lang tayo or mag-heart react lang tayo, yan, ganyan. Para naman po ganahan siya mag-discuss, ayan. So, let's all welcome po, no, Coach Emmanuel Castillo, ayan. Coach Eman, pasok. Hello guys, what's up? Gusto ko sana munang malaman kung ako po ay loud and clear. Pa-type yes naman sa chat. Yes, Coach. Loud and clear ba? Yes? Sabi ng anak ko yes kasi nandito lang siya sa tabi. Yes daw, loud and clear. Yes Yung daw, next sabi ni trader natin, Merlinda, no? sabi ni Eileen, sabi ni Earl. Ayan, sabi ni Maria Chona. Alright, maraming salamat sa mga sumagot ng yes. And syempre, before anything else, palakpakan naman natin si Coach Champ. Guys, deserve niya to, di ba? So, sobrang sipag ng tao, di ba? So, shinare niya yung mga natutunan niya all throughout the process of doing forex trading. Di ba? To be honest with you, may bayad po yun, yung ginawa niya na yun, di ba? So, ginawa niya yan ng libre, di ba? Inintroduce niya sa inyo kung ano po yung ginagawa namin na maaari rin pong makatulong sa inyo, di ba? Bago ang lahat, okay lang po ba? Para at least may common goal tayo, no? Meron ba dito, guys, na gustong kumita ng pera? Pataas po ng kamay. O kaya patype na lang ng 1 sa chat. Nakita ko si Eileen, sabi niya, ako, sabi niya. Hi po, hello. Ayan, so, ayan, sino pa gusto kumita ng pera? Ayan, yung gusto ko, no? Okay. Wala pong masama na kumita ng pera, yes? Walang masama. Mas masama pag wala kang pera. Tama din naman, 'di ba? Kaya din naman merong mga tao na gumagawa ng masama, it's not because of the money alone. It's because the lack of money. Tama po. 'Di ba? So, before anything else lang din, no? So, syempre gusto ko po kayo i-acknowledge for being here. I know some of you may mga busy na schedules and everything, but naglaan po kayo ng time. 'Di ba po? So, I commend you for that po, no? And actually rin, ako rin nag-cancel din ako ng something because of this, di ba? So, para sa inyo po yun, kasi mas mahal ko po kayo eh, di ba po? Alright? So, pagod na sa pag-thank you, for calling. Ayan, ano daw yun? Hindi ko naintindihan, ayan. So, ayan, so, again, maraming salamat po for being here at hindi ko po masyado na rin pahahabain kasi I want this to be more precise and mas maunawaan nyo po. Diba? So, ang cute naman ng pusa, oh. Ang cute ng pusa ni Ma'am Eileen. Ayan. So, anyway, share screen na po ako. Ayan. Ready na po ba? Pa-type 1 naman ako kung ready ka na kumita ng pera. Pa-type 1 naman. Naglalabasan na sila. Ayan. Sige, pa-type 1 po. Ayan. Naglalabasan na. Ang mga mukhang negosyante. Ayan. Negosyante po tayo dito, di ba? Natawa si Sir, Stephen ba to? Stephen Jones. Ayan. Parang bata ka pa, sir. Ilang taon ka na, Stephen? Okay lang ba pa-type sa chat? Parang bata ka pa, no? 23. O, yan, bata pa nga. Alam mo paano ko natanong? Kasi full name yung nakalagay mo sa Zoom, eh. Sa pang estudyante kasi. So, anyway, tuloy tayo, no? Alright. So, ako po ay graduate, yes. Nailaglag na ng konti ni Coach Cham. Ako po ay, yan, yes po, sabi niya. Ayan, so ako po ay estudyante estudyante tuloy, nadamay na ako, no. So ako po ay graduate ng Electronics Engineering, alright? So isa po ako engineer by profession, but hindi ko na siya pinractice. You know why?
Kasi mukha po akong negosyante. Ayan. Kasi sabi ko po noon, kung magtatrabaho ako for 10 years, 20 years, after some time, anong gagawin ko? Magre-retire. Tama po ba? Magre-retire. So sabi ko noon, yung mga nagre-retire, ano po ba ang ginagawa nila after nila mag-retire? Pa-type nga sa chat, ano bang ginagawa? For example, na tumatambay na lang ba? Ano ginagawa? Yung pinaka-common. Ano pinaka-ginagawa po? Nagnenegosyo. Tama po yan. 'Di ba? Kasi nagtatayo ng negosyo. The problem is why most people fail when doing business, it's because hindi naman sila nakapag-practice or hindi sila naka-experience na mag-business. Tama po. Kaya for example, you are working for several years, decades pa nga yung iba, and then after that, mag-resign ka, mag-retire ka, and then magbe-business ka. And then kadalasan nagfe-fail kasi nga meron yung kumbaga yung diskarte, yung talino, husay, galing at lakas mo lumipas na. Nai-gets niyo po ako. Kumbaga, ang nangyayari noon kapag nag-start ka, medyo matanda ka na, syempre, hindi na kaya. Tama po. So, sabi ko, kung ganun din pala yung gagawin ko, why not magnegosyo ako? Diba? Umpisahan ko na agad negosyo. So, hindi naman ako yung galing po sa mayamang pamilya, no? Middle class lang po kami, to be honest with you. Saktong kumakain lang po ng 3 times a day. Diba? Tapos, minsan may merienda lang in between. Pero, hindi po yung masasabi ko na mayaman. Alright? So, middle class lang po. And then, sabi ko nga, magdinegosyo din ako after ko palang tumanda, bakit hindi ko pa umpisang magnegosyo agad? Diba po? Kaya po, naging 11 years na po yung experience ko sa pagiging entrepreneur or business. Alright? So, tuloy tayo. Tapos, nung nag-pandemic, actually, before pandemic, around 2019, I am doing e-commerce business. No? So, nasa e-commerce business po ako noon, and then nag-pandemic, you know what happened? Diba? Na-stop ang lahat ng shipment, and most of our products is galing po sa China. Sa China. And syempre, since na-stop nga po ang shipment, wala na pong nangyaring negosyo. Diba? So, na-stop ang lahat, bawal lumabas and everything. Tapos, yung bills kasi, diba? Sino dito yung nakaabot ng pandemic? I think lahat naman tayo, diba? Buhay na tayo nun. Tama? So, nung nag-pandemic, ang pinaka nakakalungkot, bawal kang lumabas, pero yung bills po, tuloy-tuloy na pumapasok. Do you agree? Diba? Nakakasama talaga ng loob. Diba? So, ngayon, syempre, ikaw ngayon, nag-iisip ka, ano yung way ngayon para gumawa ng pera? Ano yung way na kahit nasa bahay ako, pwede akong gumawa ng pera? Kasi hindi nga pwedeng lumabas. Tama po. At doon na po na-introduce po yung forex trading sa akin. Kasi kailangan gumawa ng pera. Hindi pwedeng nakatunganga lang, gutom kayo lahat. Tama po. And that time po kasi, pandemic, buntis po yung wife ko that time. 'Di ba? Napinanganak po kasi yung firstborn ko. Actually wala pang second, no? So yung anak ko po pinanganak siya 2021. 'Di ba? Literal po pandemic baby. So ibig sabihin, nung time na yon hindi pwedeng tumambay ako. Hindi pwedeng magpa-petiks-petiks kasi magkakaanak ka eh. Tama po. So naghanap ako ng way para kahit papaano nga magkaroon ng pera at pampaanak, 'di ba? So yun nga po na-introduce sa akin yung forex trading. Kaya half decade na po siya. Imagine niyo, actually yung 2020, pag tiningnan mo, parang 20 years ago na yun. Parang ang tagal na nangyari, di ba? Sa feeling, sa feeling po, no? Pero 5 years ago lang pala siya, di ba? Pero actually, tagal na yun, di ba? Kasi kalahating dekada na. Alright? So tuloy tayo. Ayan, hello po, welcome no, sa mga pumapasok. So meron na po ako ngayon na around 150 plus na student traders. And most of them po, take note po, most of them are profitable. Hindi ko sinasabing lahat. You know why? Kasi magdedepende pa rin po yun sa tao. Alright? So, may 150 plus po ako ng students ngayon, and I help students po na kumita ng at least 4 to 6 digits na income. Meron ba ditong gustong kumita ng ganun? Pa-type 1 naman sa chat. Yung gusto mo rin kumita, sabi ni Ma'am Grace, naghugas ako ng pinggan, magta-type 1 ako ulit. Yan. So si Earl, ayan, si Ma'am Merlinda, si Fretzy, no? Yan, yung mga gustong kumita ng 4 to 6 digits income. And actually, meron po akong hindi nasama dito. Meron na po akong isang trader na na-reach niya yung 7 figures. As in literal, kumita ng million. Diba? So kung gusto mong kumita ng 4 to 6 digits, sigurado ako mas gusto mong kumita ng 7 digits. Ngayon, hindi ko sasabihin sa'yo na sobrang dali nito. Alright? There will be challenges along the way. At sa trading po kasi, dito mo mas makikilala yung sarili mo. As in literal.
Alright? So, ang dami ko na sinabi, hindi ko pala nabanggit yung pangalan ko. By the way, my name is Emmanuel Castillo Jr. Nakasulat po sa ilalim, no? So, people call me Coach Eman. Alright? Wala naman ang sikreto kung ba't yun yung tawag sa akin kasi yun talaga yung pangalan ko po, no? So, tuloy tayo. Sabi ko nga, one day you will thank yourself, nabulol pa ako, no? One day you will thank yourself for learning how to trade. As in literal. And to be honest with you, araw-araw ng buhay ko, pinasasalamatan ko yung tao na nag-introduce sa akin ng forex trading. At araw-araw, sinasabi ko na buti na lang. Buti na lang. Buti na lang na-introduce sa akin. Buti na lang sinubukan ko siya. Buti na lang nag-decide ako na gawin siya. Alright? Tuloy tayo. So, ito po yung naging income ko last year. Actually, hindi na nga siya na-update, no? Last year, August po yan. August 8. Ito yung kinompile ko na income. Nakikita po ba? Medyo malaki naman nakalagay sa harap, no? In 17 weeks, nagawa natin kumita ng malit lang naman. Nasa kalating milyon. Pwede na ba? Pwede na kalating milyon. In 17 weeks, guys. Kung i-divide natin sa months po ito, divide mo sa 4. 17 divided by 4. Ilan po yun? 4 times 4, 16. So, 4 months and 1 week. Diba? So, ibig sabihin, 4 months in 1 week po siya na tinamaan, no, ng kalating milyon. And after that, nagtuloy-tuloy pa po yan. Diba? May na-withdraw pa ako na isang 100,000 na hindi ko na naisama dito. Tapos may na-withdraw pa ako na isa pang 150 yata na hindi ko na rin nasama dito. At tuloy-tuloy na po siya. Kumbaga, kahit ayaw ko, dumadating na po yung pera. Hindi, kumbaga, na-build na nga po kasi. Diba? So, hindi ko siya sinasabi na ganun lang kadali, no? May pinagdaanan din naman po tayo na medyo masakit na hindi ko na lang ikukwento sa inyo. Diba? Baka mamaya sabihin nyo, oh, grabe naman yun, coach. Diba? So, yung pinagdaanan na yon, yun po yung masasabi ko na make or break moment ng buhay ko. So, doon ako nakaranas na nahirapan talaga. Sige, share ko na nga rin. So, nangyari po yan, 2021. Nasunugan po ako na umabot ng 500,000 pesos. Ha? Grabe kalaki naman nun, coach. Eh, di ba naalala nyo, guys? Nasa business na po ako for several years. 2019, I'm doing e-commerce. Nung nasa e-commerce po ako, talagang literal, tinamaan naman talaga. Kumita ng maganda. Tapos yun nga, ginamit pang kapital sa forex trading, dito naman siya nasunog. Di ba ang cute? Alright? So ngayon, ano ang magiging advantage mo? Ang magiging advantage mo ngayon, when you start doing forex trading, yung mga best experiences, yun na agad yung matututunan mo from us. Hindi mo na kailangan mag-trial and error. Hindi mo na kailangan na isipin gaano kalaking lot size. Naalala nyo po yung tinuro ni Coach Cham kanina. Hindi mo na kailangan isipin kung paano kikita. Kasi tuturo na rin namin sa'yo. Samantalang kami before, as in literal, na iniisa-isa namin kung paano siya gawin. As in literal. Kasi wala pong ganito before. And kung meron lang sanang ganito dati, hindi na sana ako nagkaroon ng 500,000 pesos na loss. Ngayon, kung tatanungin mo ko, Coach, nung natalo ka ng 500,000, bakit hindi ka sumuko? Kasi nga, matigas po yung ulo ko. Nakalagay po yan dyan. Tinuloy ko pa rin. Buti na lang matigas ang ulo ko. As in literal, nilabang ko siya. You know why? Kasi naniniwala po ako sa industriya ng forex trading. Maybe that time, meron pa akong hindi alam. At nung natutunan ko siya, at ito yung isi-share ko po sa inyo, yun na po yung naging reason kung bakit kumita ako ng maayos at maganda. Alright? So, hindi po darating dito sa kita na to kung hindi ko siya nilaban before. Alright? Tuloy tayo. Eh, Coach, ano pa tinitrade mo? So, nagtitrade din po ako ng crypto. So, I made around 1.4 million pesos noong 2022 sa crypto. Coach, nagki-crypto ka pa ba? Hindi na po. Diba? Kasi yung weekends ko po ngayon, nasa family na siya. No? Kapag nag-crypto ka kasi, 7 days yan, nagtitrade ka. Although, pwede ka naman huminto in between, pero hindi na. Okay na ako sa forex, kumikita naman. Alright? So, ito po yun, no? Sa Binance po ito. 2022. Ayan, no? So, hindi ko po to, kumbaga, nilagay lang dito, no? So, binigay po yan talaga ni Binance, no? Every year kasi, nagbibigay po siya, no? ng ano ba tawag dito? Ng summary, ng naging wins mo, and kung ano magkano yung naging kita mo. Alright? So, tuloy tayo. Eh, Coach, puro luma naman yung pinakita mo. Diba? Baka yun yung nasa isip mo. Coach, puro luma naman pinakita mo. Wala bang bago? O, ito bago. April 25. Diba? Bago-bago na yan. Hindi ko pa naisama yung May, diba? Sa slides natin. April 25. Magkano kinita? $558 po.
nasa 31,407 pesos sa loob ng isang araw. Pwede? Pwede na ba? Pwede na. Sana all, sabi nga, di ba? Sana all. Alright, so tuloy natin. Ano pa yung nandito sa kanan? Ito naman ay, sorry. Ito pala ay 24 kasi ito yung 25. Ayan, 0425. So ito naman, $96 yung kinita. So nasa around 5,431 in peso. Alright? So, ibig sabihin, malaki talaga yung potential. Ito po yung bagay na hindi na mangyayari sa akin kung nung time na nasunugan po ako or nakaranas ako ng challenge, sinukuan ko siya. Alright? Tuloy tayo. So, ngayon, tatanungin kita. Doon sa nakita mo, sa presentation, or doon sa tinuro ni Coach Cham, lalo na sa mga bago dito, I think may mga first-timers tayo. Meron po ba dito mga first time? Pa-type nga sa chat kung first time ka. First time ka naka-attend ng Forex na webinar and everything. Meron ba dito? First-timers po. Pa-type na lang ako ng first. Yan, very good. Si Earl daw, first time. Sino pa po first-timer dito? Yung mga first time po, pa-type ng first. Yan, first time. Ayan. Sino pa po? Yung mga first time natin na-attend. Dalawa lang ba? Ayan, wrong spelling wrong po. Sino si Mark Ryan? No? Dapat first po. Wrong spelling wrong pala. No? Yan, first time. Alright, so first time. Nakakatawa naman. So, salamat po sa mga sumagot, no? Si Earl, si Eileen, si Mark Ryan, sino pa? Kasi ako pala yung isa. Si Fretzy. Yan. So, kung meron pa, no, type nyo lang po. Dito po sa first time pa lang si Stephen. Ayan. So, welcome dito. First, ang dami pala natin first time eh. Nakakatuwa naman, no? Screenshot ko lang para alam ko na kung sino yung mga susunod na nakikita. Ayan. Tapos, send natin kay Coach Cham. Ayan. Coach Cham, ito yung mga first time natin na tutulungan natin. Nagkabuang na, bababa raw siya. Sige po, ingat po siya, pakisabi. Kita lang nana niya eh. Baba! Pakisabi, ingat po. Baka madapa eh. Ayan. So, tuloy tayo. Alright. So, first time, ayan. So, ito yung mga first time. Again, maraming salamat sa mga first timers natin. And meron lang po akong tanong na gusto ko pong sagutin nyo ng honest lang po. Yun po bang nakita nyo sa pinresent ni Coach Cham about Forex trading, para sa'yo ba mahirap siya? Wala pang masamang umamin. Yes. Mahirap ba siya? Sabi ni Earl, yes. Sige iba po? Sabi ni Eileen, yes. Sino pa po? Sabi ni Mark Ryan, yes. Ang daming terms po, yes, correct. Ano sabi? Mahirap kung wala pang trade. Mas mahirap yun. Diba? So, si Fretzy, sabi niya, yes. Ayan, sabi ni Maria Chona, yes. Alright. So, since mahirap siya, napagtanto-tanto na natin, sabi rin ni Stephen, mahirap siya. Actually, to be honest with you, tama yung sinabi niyong lahat. Mahirap po talaga siya. Mahirap talaga siya. Kaya po kami, ang ginagawa namin, ayan, tuloy na nga natin to. Kaya ang ginagawa po namin, nagpo-provide kami ng tools sa'yo at training. Again guys tools at training. Alright? Ibig sabihin T saka T. Huwag niyo lang basahin na magkasama. Delete na nga natin. Baka sabihin, ano pa pinapaliwanag nila doon? Alright? So, tools at training. So, bakit tools at training yung binibigay natin? Ayan. So, may analogy po ako dyan. May kwento ako, no? So, yung Forex trading po kasi sa akin, when I started seeing the opportunity na meron sa Forex trading, ang sabi ko, isa siyang malaking gold mine. Minahan ng ginto. Right? At sa minahan ng ginto, hindi ka makakapagmina kung wala kang proper tools. Right? Ang hirap naman po na pukpukin ng ulo o ng kamay mo yung pader ng gold mine o yung mga bato para mabasag siya. Diba? So, ibig sabihin, you need proper tools. Pwedeng piko, pwedeng pala, pwedeng machine. Kung ano na yung ginagamit ngayon. Yung iba nga, dinamita pa yung ginagamit. Diba? So, and then, hindi na naman pwede na wala ka ring training. The reason is, kung wala kang training, hindi mo alam kung anong klaseng bato yung dapat mong basagin. Baka mamaya tik-tik ka ng tik-tik ng bato, di ba? Tapos tumagos ka na dun sa kapitbahay, ding-ding pala nila yon, di ba? So, ibig sabihin, ang point ko lang, kailangan may proper training. Hindi pwedeng basta atake ka lang ng atake. Tama po. So, yun po yung pagdadaanan nyo once na nag-start po kayo dito. We will provide you the tools and the training that you need para hindi ka mangapa sa dilim kasi mahirap po yun. Diba? Ang simple tools na lang. For example, parang flashlight. Diba? Sa Forex trading po kasi, pag parang nga yung minahan ng ginto, kung wala ka man lang kahit flashlight sa ulo mo, for example,
sobrang hirap. Sobrang hirap ng mangyayari at pagdadaanan mo. Na baka nga mabangga ka, 'di ba? Madapa ka pa, humampas pa yung ulo mo dun sa bato, eh di nauna ka pa. 'Di ba? So, ang point ko lang, ipo-provide po namin 'yan. Alright? So sabi nga natin, na pagtanto-tanto na natin lahat, yes, mahirap siya. Kaya nga meron tayong tools at solusyon at training nga po para mapabilis yung pagiging profitable na trader. Kasi bottom line, ito talaga yung gusto nating mangyari. Yung maging profitable na trader. Now, ang tanong ko sa inyo is magiging open po ba kayo sa idea na malaman kung ano yung mga tools at training na ipoprovide po namin sa iyo? Pasagot nga po ng oo o hindi. Sa chat po. Sumabit pa yung R na. Ayan, oo daw, sabi. Oo, yan, very good. Maraming salamat sa mga sumagot. Si Eileen, si Earl, si Hilda, si Apple, si Mary Jane, si Fretzy, si Zoom user. Sino po si Zoom user? Mapaka-generic ng pangalan. Pa-type nga ng, pa-rename na lang po, no? Para may alam po namin kung sino po kayo. Si Zoom user. Ayan, si Daphne, si Merlinda, si Liza. Ayan, alright. So pag-usapan na natin, paano nga ba yan? So, tuloy tayo. Ngayon, kung halimbawa, ikaw ay mag-e-enroll sa labas po hindi po sa loob, no? Hindi, joke lang. Kung ikaw ay mag-e-enroll ng about Forex trading sa other seminar provider out there, this will cost you a lot of money. As in literal. 85,000 pesos po yung pinababayaran dun sa isang nag-offer ng course. Kanyang kalaki. And then yung isa naman, 120,000. If you are to ask me, Coach, bakit nga ba ang mahal mag-aral ng Forex trading? Simple lang. Kasi po, malaki yung potential. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Malaki talaga yung potential niya. Because Forex trading can give you time and money ng sabay. Ngayon tatanungin kita, ilang opportunity yung alam mo na kaya kang bigyan ng oras at pera ng sabay? Maaring konti lang. Tama? Kahit maging doktor ka pa. Alam mo doktor? Diba, ang doktor, sobrang busy niyan. Yes, may pera sila. Dollars talaga na, no? So, masanay na tayo, guys. Dollars yung usapan natin. Ha? So, may pera sa pagiging doktor. Kaso nga lang, wala silang oras. Ibig sabihin pala, kung kikita ka ng maganda sa forex trading, mas magiging maganda pa yung magiging outcome kaysa maging doktor. I'm not downplaying yung pagiging doktor. Ha? What I'm saying is, yung time and money, yung time and financial freedom na tinatawag. Diba? Akala ko rin dati joke lang yun, diba? Na time and financial freedom ba, something like that. And then nung na-realize ko at nakita ko yung forex, sabi ko ang laki pala talaga ng potential. And that's the reason why hinataw ko, tinrabaho ko siya, inaral ko siya. Naglaan ako ng oras sa kanya. Paano to? Pa-mute na lang po yan. So, napakalaki kasi talaga ng potential. Ito talaga yun. Ayan, ito talaga. Diba? Kung mag-enroll ka ng pagiging doktor, malaking pera rin naman kailangan. Pero hindi yun kayang ibigay yung oras na kailangan mo. Alright? So meron ako, for example, yung dentist ko na lang, hindi na ako lalayo. Sobrang busy nun. As in literal. From umaga hanggang bago maggabi, mga around 6 or 7, siya natatapos. Diba? Para kumita ng pera. Tanong, may oras pa rin ba? Meron pa rin naman. Pero hindi siya ganun kaluwag sa schedule. Sobrang busy talaga. Alright, so tuloy tayo. Ang papakita ko sa iyo ay si Iconic. Iconic is a starting company. Bago lang siya sa mundo sa mundo. As in literal na bago lang siya. Ano kagandahan pag bago? Siyempre magaganda yung produkto. Papakita ko sa iyo kung paano ito makakatulong sa iyo. So, disclaimer muna tayo, no? Trading any forex or any ang tawag dito? Any financial market po, stocks or crypto or anything, ay meron po yung tinatawag na risk. No? So wala po akong sasabihin dito na guaranteed na profit. Alright? So ano po yung makita nyo rito ay examples ng mga previous result. At hindi po yon guaranteed ng future result. Yun lang po ang sinasabi dito. Alright? So meron po siyang risk. At gano'n naman talaga. Kasi nga negosyo po ito. Tuloy tayo. So ano ba nangyari? No? Nagkaroon po na tayo na tinatawag na business evolution. Sabihin mo, business evolution. Quiet ka lang, baka marinig ka ng katabi mo, di ba? Business evolution, alright? Ano ba yung business evolution? Ibig sabihin, nag-transform yung market. Nag-transform yung mundo. Alam mo yan. Lalo na sa mga umabot ng around 1990s era. Di ba? Alam mo, before, na yung way natin para manood ng pelikula ay hindi sa Netflix. Di ba?
Dati, nanonood tayo niyan sa sine, kung medyo may pera ng konti. Diba? So, doon tayo nanonood para makapanood ng mga latest na pelikula. Diba? For example, baka pinanood nyo pa, for example, yung Avengers. Diba? Yung series ng Avengers, pinalabas sa sine yan, dire-diretso. Diba? Hindi pa siya talagang Netflix that time or Disney Plus eh. Hindi. Sine talaga. Hardcore. Diba? So, ibig sabihin, ngayon, nag-transform na. Ano ibig kong sabihin doon? Ngayon kasi, karamihan ng gusto natin na mapanood, available na sila online. Streaming platform na tinatawag. Kasi nga po, na-convert na into digital. Take note po yan ha. Kinonvert na siya into digital. Ibig sabihin, naging digital na yung mga bagay-bagay sa mundo. Alright? So, naging dyan ng Netflix, si Prime, sino pa ba? Si Hulu, di ba? Kung may nag-Hulu man dito. Si Disney Plus, di ba? So, marami na yan na pwedeng panooran. No? Kasi nga, naging digital na po. And the next natin, si Uber. Si Uber, siya po ang pumalit sa mga taxi. Hindi naman niya pinalitan. Dumagdag nga siya. And ang advantage ni Uber, hindi niya kailangan mamuhunan ng malaking pera. Ang kailangan niya lang, sistema. Sa Pilipinas, hindi ganong patok si Uber. Alright? Actually, binili nga ni Grab yung assets ni Uber bago umalis si Uber ng Pilipinas. Alright? So, inabsorb niya yan, yung mga assets. Anong assets? Yung accounts, diba? Yung mga account ng tao, data ng tao, and everything. Alright? So, Grab po ang malakas dito sa Pilipinas. So, dito naman, Amazon yung sa shopping na sinample dito. Pero, ganun din, nag-iba na yung the way natin bumili. Diba? Before, pupunta ka pa ng mall. Punta ka ng mall, mapa-SM pa yan, Ever, o kung ano man, Walter Mart, ganyan. Kung ano pang mall na pwedeng mong puntahan. Diba? Sa mga taga-provinces, ano ba yun? Gaisano, yan yung mga uso pag nasa province ka. So, Gaisano, diba? So, dito sa atin, sa Pilipinas po, hindi Amazon yung pinakasikat. Pinakasikat sa atin dito si Shopee, di ba? Si Shopee at si Lazada. Yan. Tapos, dumagdag pa si Temu, di ba? Pumapasok na si Temu. Saka, sino pa ba? Si TikTok. Yan. Si TikTok ngayon, may store na rin. Di ba? So, ito yung mga nangyayari, no? And then, sa Airbnb naman. Si Airbnb, pinalitan niya naman po yung, or dinagdagan niya yung options ng tao para makapag-stay sa mga lugar. Diba? Na hindi mo kailangan magbayad ng sobrang laking pera. Naging mas affordable and at the same time, mas naging feel at home nga yung mga tao. Kasi hindi na siya hotel. Diba? Kadalasan yan, condo, o kaya bahay, o kaya nagpaparenta ng mga apartment and everything. Diba? Pinapadaan sa Airbnb. Again, ano meron sa Uber sa Airbnb? System. Tandaan nyo po ito ha, system. Ayan yung meron sila. Diba? Kaya nila nagawa yan. Yung last po na to, ay actually wala po akong idea dyan. Kasi nung nilabas po yan, ako po ay may asawa na. Diba? So, hindi ko na po siya in-install sa aking device. Alright? So, tuloy tayo. Sabi nga natin, the world is changing. And so is the way we make money. As in literal. Diba? Before, ang tao nasa mall. Yung tinatawag natin na footprint. Diba? Yung talagang nagpapabalik-balik yung tao sa mall. But this time, hindi na. Ang nangyayari po ngayon, yung mga tao ay nasa online na. Diba? Pag nga naghahanap ka ng mga products, for example, ang unang-unang chine-check mo na ngayon is online. Hindi na katulad dati. Na pag naghahanap ka ng produkto na gusto mo, either damit, sapatos, o kung ano man, dati ang unang chine-check mo sa mall. Diba? Tara, tingin nga tayo sa mall, ano meron. Diba? Ngayon, hindi na. Online na lahat. Diba po? And since online na lahat, sana lang yung paggamit natin ng online lahat ay hindi palabas ang pera. Sana may papasok din na pera. Oo nga, no, coach? Diba? May na-realize ka ba? Diba? Kasi karamihan pala ng ginagawa mo ngayon sa online na for example, naglalaro ka kahit ML pa yan or Dota o kung ano man yung nilalaro mo. Palabas ang pera. Tama? Samantalang, dapat meron pumapasok. Ngayon, paano ngayon, coach? Ito yun, papakita sa iyo, yung sa Forex trading. Alright? So, tuloy tayo. So, ang advantage ni Iconic, global yung reach ng market. Sa usapang negosyo na po ito, business perspective. Flexible ang schedule. Sino dito yung may mga trabaho? Meron po ba? Pa-type ng chat. Sabihin mo, work. Ayan, sabihin mo, work. Work. Sino dito may mga trabaho? Ayan, hindi po ako pwede mag-type ng work kasi wala po akong work. Unemployed ako. Ayan, work. Bakit ganyan? Earl, bakit ganyan yung mukha? Parang pagod ka na. Yan, naka-weary, nakalagay. Ayan, si Eileen, may work daw. Ayan, nasaan si Eileen? Nakita ko dito kanina. Naka-open pa ba yung camera niya? Ayun, naka-open pa. Alright, so pa-open po ng camera guys ha, para nakikita ko po kayo kasi every now and then tinitingnan ko yung mga mukha niya po dito para matandaan ko po yung
Sino? Kakamuwi na po, lagi na lang, hi, thank you for calling. Ano yan, BA ka or ano, call center ba yan? Pag ganyan. Alright, tutuloy tayo. Si Merlinda, yan, work. Si Daphne. Si Avelin po babasa dito. Avelin. Ayan, tapos si Grace. Ayan, hello. Si Ma'am Grace na kanina ay naghuhugas niya. Hindi ko na alam kung anong ginagawa niya. Ayan, tapos si Hilda. Ayan. Ay, naghuhugas daw pa rin. Ayan, kasi may ano siya, may ano yun, parang kaserola ba yun, kawali. Ayan, si Hilda, work daw. Ayan. So, alright. So, just, nauumay na sa trabaho daw si Earl, guys, no? So, ito na yon Earl. Ano, pagkakataon mo na. So, flexible schedule. Ano ibig sabihin doon? Kasi some people, hindi talaga nila kayang makapag-gadget kapag ka nasa work sila. Tama? And then, this ano po, opportunity can help you kasi kahit, for example, makasilip ka lang ba? Kasi kadalasan po, mamaya papakita ko po sa inyo kung ano oras nagbibigay ng mga pwede mong sabayan and everything. No, mamaya pakita ko na lang. So, flexible yung schedule niya. Ibig sabihin, hindi kailangan kumain ng 8 hours ng buhay mo para kumita ng same amount of income. Nagets niyo po ako? Kumbaga, hindi mo kailangan na magtrabaho ng sobrang tagal para kumita ng ganong amount of income. Pakita ko sa inyo na lang mamaya. And then, yung earning potential natin is just a click away. Kung meron po kayo kung ano man yung ginagamit nyo ngayon pang nood nito, yan na mismo yung device na pwede mong gamitin to earn money. Ganun lang kasimple. Hindi mo kailangan bumili ng bagong gadget, hindi mo kailangan ng bagong laptop, hindi mo kailangan ng bagong setup ng computer and everything. Kung ano yung ginagamit mo ngayon, yan na rin mismo yung pwede mong gamitin to make money. Alright? Clear tayo dun, ha? Baka kasi bigla nyo sabihin, ay, kailangan ko pala ng bagong ganito, kailangan ko pala ng bagong ganyan. Hindi po. Pwede na po yan kung ano yung ginagamit nyo ngayon. Diba? Hanggat hindi pa naman siya basag, di ba? hindi naman siya nabasa ng tubig and everything. Pwede po yan, basta gumagana. Alright? So, tuloy tayo. Low lang po yung startup cost. Kasi sa negosyo, ito yung isa sa pinakamahirap. Mag-raise ng tinatawag natin na capital. At ang pinag-uusapan natin na capital, malaki. Diba? May nakita nga ako dun sa isang franchise expo na ginanap dito sa SMX yata yun. Last time. Isa sa pinakamagagandang brands, like for example, Potato Corner. Narinig na Potato Corner? Hindi po ito pinaplug, ha? Potato Corner. Ayan. Yung tindahan po ng French fries, di ba? Ang franchise fee po noon ay nasa 600,000 if I'm not mistaken. Franchise fee pa lang po ito. Wala pa dyan yung produkto, wala pa dyan yung stall, wala pa dyan yung pwesto, wala pa dyan yung staff mo, wala pa dyan lahat. Pati machine, wala pa yan. Franchise fee ang pinag-uusapan. Ibig sabihin pala, kung magtatayo ako ng Potato Corner, more or less ang kailangan ko is around 2 to 3 million. Yes. Kasi hindi pwede na wala kang buffer na pera. Hindi pwedeng saktuhan kasi negosyo yan. Tama? So, kailangan meron kang buffer. So, 2 to 3 million yung kailangan mo. Ha? Ganun pala yun, coach. Di ba? Malaki po talaga. Alright? Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, pwede nyo i-search yan kung magkano yung franchise fee niya. Alright? So, tuloy tayo. Yung cost to operate, yan yung pinakamahal. Like for example, sinample ko na nga si Potato Corner kanina, doon po may kailangan ka-maintain na pwesto. Do you all agree? Hindi mo naman pwedeng i-pwesto yung Potato Corner sa tapat ng bahay nyo. Hindi papayag si Potato Corner nun. Kailangan may na-maintain sila na image. Diba? So, dapat ilagay mo siya sa loob ng mall, which cost you rent and yung mga utilities and everything. Tubig, diba? Kasama yun doon. So, tuloy tayo. And then, digital business. Kasi nga po, itong gagawin natin since trading po siya, this is a digital business. Using your device, pwede ka nang gumawa ng pera. Ganun lang kasimple. Alright? And then, yung marketing strategy, this will be optional if you want to promote this business as well. Again, this is optional. So, ano ba yung mga financial market? Nabanggit ko na kanina. Si Forex, si stocks, si crypto. Alright? So, meron pa nga yan na index. Diba? Although, counted din yun sa stocks kasi pwedeng sama-samang stocks yan. Index po ang tawag. Ito po yung dalawang na-experience ko na. Si Forex at si crypto. Alright? So, ibig sabihin, pwede pala talaga kumita. Yes. Alright? So, yung stocks, never ko pa yan na-try. Kasi para sa akin, mabagal po siya. Hindi ako natutuwa. Nababagalan po ako sa galaw. So, tuloy tayo. So, ito yung mga tools. Ayan. So, punta na tayo dun sa tools. Isa dun sa mga letter T. Naalala pa? Yung dalawang T. Huwag nyo lang banggitin ng magkasunod. Diba? So, ito na yung isa sa unang T na nabanggit ko po. Tools po yun. Alright? So, meron po tayong mga tools which is si IQ Burst, meron tayong Solex, and then meron tayong Swipe to Trade. Alright? All of these are downloadable po sa App Store and Google Play Store. Nice. Diba? So, ibig sabihin, easy access. Tama po. Hindi ka na kailangan mag-search. Sino ba naka-Android dito?
Hindi ka na kailangan mag-download ng mga APK, di ba? So, direct niya sa Play Store. Doon mo na siya download, no? So, hindi mo na kailangan mag-search pa ng kung ano-ano. The next natin, IC, application na natin. So, ano ba yung application na yan, Coach? Ito po yung iconic app natin. Alright? This is our own application. Again, sabi ko nga po sa inyo, since bago, maganda ang produkto. Diba? So, ito po yung iconic app natin. No? So, dito mo ilalagin yung account mo, username and password. Ano ko lang kayo, kumbaga, i-walk through kung paano siya gumagana. And then from there, makikita mo po itong tab na to, which is Forex Alerts. Makikita mo dyan, ano yung mga possible trades na pwede mong sabayan. And then pag nakita mo na siya, ano pwede mong gawin? Is-swipe mo na siya rito, nakalagay dyan, swipe to approve. After mo pang ma-swipe dyan, actually meron ako tutorial nito na ginawa na step by step kung paano mo siya. Alright, so swipe mo lang siya. Pag sinwipe mo siya, ang tatanong niya na sa yung next is kung anong lot size yung ititrade mo. Alright, so either lagyan mo siya ng 0.01 which is the smallest possible lot size or lagyan mo siya ng mga 0.1. O kaya, kung medyo may fund, 1 lot lagay mo. Kung medyo may laman, ha? May maganda-gandang capital ka na nilagay. And then from there, ma-approve na siya and then papasok na po siya doon sa account mo sa broker na ginagamit natin to trade. Ganon lang kasimple. Isa-swipe mo lang siya as fast as that. And then yung trade na po na to, papasok na po yan doon sa account mo. So, ibig sabihin, napabilis ang lahat. Tama? And wala pa po ako nakita na nag-i-exist na ganito klaseng kagandang produkto. As in literal. Wala pa talaga. No? This is first po, no? Nasa iconic yung swipe to trade na tinatawag. And then, ito naman yung IQ Academy natin. Nasa loob rin po yan ng iconic app natin. So, nandyan po yung ating mga live trading. Ayan, live training pala. Ayan, live training academy. Kung nasaan yung mga expert traders po natin, ay nagtuturo kung ano yung mga fundamentals ng market. Alright? Experts. Ito pa lang guys, actually napakalaking bagay na. Expert traders. Di ba yun din naman yung gusto mo? Diba? Di ba gusto mo rin maging profitable na trader? Diba? So why not mag-learn ka dun sa mga talagang ini-experience yung market. Yung talagang totoong tao na nagtitrade sa market. Alright? Kasi dumaan na po ako dun sa nag-YouTube. I know some of you nagche-check sa YouTube. Downside about YouTube, hindi mo alam kung ano yung totoo sa hindi. Kasi ang pinapakita lang nila doon, result. They're not showing kung totoong pera ba siya. They're not showing kung nag-withdraw ba sila and everything. And then kadalasan, yung mga tao na makikita nyo sa YouTube, most of them, I'm not saying all of them, most of them are selling their personal course. Makikita mo yun dun sa link nila sa baba, sa details. Nakalagay, come and join us. Enroll now. Something like that. Diba? Click the link below. Parang mga ganun. So, meron silang mga inaalok po na courses. Alright? Kaya sila nagsisipag mag-content. Diba? So, tayo, ito yun. Yung kagandahan sa atin. Sama-sama na siya. Diba? Andyan na yung mga pwede mong sabayan. Andyan na rin yung mga video trainings. Meron na rin weekly live and Q&A session. If you want to learn more. Diba? So, sabi nga niyong kanina, sino yung nagsabi kanina, marami daw terms, no? About terms and everything, isipin niyo na lang po na kapag ka nagpo-forex trading ka, you are a doctor na nag-aaral. Kasi ang daming medical terms na very confusing. Diba? Yung mga cyst yung dulo, alam mo yun, di ba? Parang, tawag dito, tonsillitis. Yung mga may IS yung dulo. Diba? Ang ibig sabihin lang pala nun, pamamaga. Diba? So, syempre, since hindi ka naman doktor, malay mo ba? Diba? So, ganun lang din po sa forex. No, pag natutunan niyo na in terms, na-expose ka na, nagkaroon ka na ng experience, mas dadali po ang lahat. Right? Tuloy tayo. Meron pa tayong tinatawag na si Solex. Si Solex, ang pagkakaiba niya, dito kinaka-copy-paste siya. Si swipe to trade, sinaswipe lang, pasok na agad sa'yo. This time, si Solex po, kailangan mo lang siyang naman pindutin yung copy, which is easier pa rin and faster. Kasi speed is the name of the game sa forex trading. No? The earlier na makapasok ka dun sa trade, the better. For example, katulad nito, sinabi market execution. And since gumagalaw yung market, ganyan-ganyan siya, di ba? Since gumagalaw yung market, the earlier na makapasok ka, the better. So, ibig sabihin, kung makita mo tong trade na to, for example, tapos nakapag-execute ka agad, mas maganda. Di ba? Tapos, ilalagay mo na yung take profit mo. Natakpan kasi rito yung SL. So, kasama na siya, yung TP and SL. Tapos, yung entry mo, around this price. Kasi market execution nga yan. So, ibig sabihin, mas maganda, mas madali. No? Pipindutin mo lang tong copy and then ipipaste mo siya doon sa iyong MetaTrader 5 na account. Alright? Yung MT5.
no? Tapos ilalagin mo yung account mo and everything. MT5. So, ito yun, si Solex natin. So, ito yung isa sa mga tools na pinoprovide po natin. And then, ito po yung ating kailangang i-purchase, no? So, dito po yung ating Elite Pro Emerging, no? Sa first month natin is $179. Alright? So, to be honest with you, this is cheap. Sabi mo cheap. Ayan, cheap. Diba? As in, sobrang mura. Very affordable. Kasi kung meron lang sanang ganito dati, hindi sana ako natalo ng kalating milyon piso. Diba? Ano mas malaki? 179 o kalating milyon? Siyempre kalating milyon. Diba? So, sana hindi na lang ako, sana meron na nga ganito para hindi ko naranasan to. Diba? Nakaskip sana ako ng ganito. Pero ngayon, since kayo po ang pinalad, diba? Ng mga tao na ngayon na naka-attend nito, 179 lang makakaskip ka na dun sa heartache. Diba? Na pinagdaanan ko. So, for 179 for the first month, and then renew lang natin, mas mababa na siya, 129 kasi discounted na yung renewal. Alright? If you're to ask me, Coach, kaya ba talaga na makabawi or mas kumita pa dyan sa amount na yan? Mamaya, papakita ko sa iyo yung sagot. Kaya standby lang, di ba? Kasi may freebies pa nga tayo sa dulo para sa mga masisipag na magtatapos nitong webinar na to. Alright, so ano yung mga kasama? Nandiyan yan, yung pinakita ko kanina, si Solex, si Swipe to Trade. And good news, kasama rin dyan yung VIP signal natin na exclusive sa LCR Capital. Ito pong VIP signal na to, kahit hindi naman nagyayabang, sobrang yabang niya talaga. As in literal. Mamaya papakita ko sa iyo kung gaano siya kayabang din talaga, di ba? So, papakita ko sa iyo. Kasi may pagyayabang naman talaga. Alright? So, next natin is yung Risk Management Calculator. Again, this is already a tool, di ba? Ang dami na nating tools, di ba? Meron tayong Signal, meron tayong Swipe to Trade, meron tayong Risk Management Calculator, no? And then, syempre, ewan ko kung nasama ko dito, sulat ko na lang siguro. Andito rin po yung tinatawag natin na training. Ayan. Isa sa letter T. Naalala pa yung dalawang T? Ayan, tools and training. So yung training guys, once na nag-start po kayo, ipo-provide po namin yan. Clear tayo? Ipo-provide po namin yan. So ibig sabihin, we will over-deliver. After you sign up, nakuha mo na yung benefit, mag-over-deliver pa kami. Kasi tuturuan pa namin kayo. And to be honest with you, hindi na sana yun part ng trabaho namin. Pero gagawin po namin siya out of love. Yan, di ba? Out of love for you. Yes. Kasi to be honest, hindi namin kumbaga sagutin na matuto ka sa trade. Pero since concerned kami sa iyo at gusto namin na papabilis yung pagiging profitable trader mo, pati yung training sasagutin po namin. Pati yung training igagawin na namin para sa iyo. Alright? Kasi sa totoo lang, kung sa labas po ito or sa ibang community, kanya-kanya po yun. Ikaw ang mag-aral sa sarili mo. Ikaw. Pero dito, out of love, gagawin po namin siya. Alright? So tuloy tayo. Wala bang thank you dyan? Sa chat? Baka pwede naman kayo mag-thank you, di ba? Ayan, so next tayo. Alright, so ito yung ating website na kung saan makikita mo, appreciate. Yan. Yan yung mga gusto kong reply. Yan, thank you po. Yan. Hindi naman kayo napipilitan. Dahil tuturuan po namin talaga kayo. Itaga nyo po yan sa bato. Or kahit taga mo sa kapitbahay nyo. Di ba? So, tuturuan po talaga namin kayo. Out of love namin sa inyo at sa goal namin nga po na maging profitable po kayo pagdating sa trading. Kasi kung pagdadaanan nyo po yung pinagdaanan ko, maniwala po kayo. Baka hindi po kayo makalabas ng buo. Totoo po yun. Hindi po ako nang loloko, hindi po ako nang hype o kung ano man. Yun po talaga yung totoong nangyari. Diba? Meron po ako mga resibo nun, yung mga nangyari before. Pero hindi ko na, syempre, kinalimutan ko na rin. No? Kinukwento ko na lang siya every now and then. Alright? So, ito po yung ating tsura ng website natin na kung saan dyan mo i-access yung mga products. Alright? So, para at least, alam mo nga anong itsura niya, di ba? So, pwede tinuturo rin po namin yan, may walkthrough kami dyan, kumbaga. Right? So, tuloy tayo. Sabi ko nga, live an iconic life. Right? So, hindi pa tayo tapos. Huwag po kayong aalis. Kasi, hindi pa tayo tapos. So, get started today. So, tuloy tayo. Share. No. Exit ko lang ito pala. Alright. So, magsusulat-sulat lang muna ako dito. So far, marami po bang natutunan?
Marami? Marami ba natutunan? Yes. Patype nga sa chat. Marami ba kayong natutunan? Ayan, marami po. Yes. Ayan, sabi nga, appreciated. Thank you daw. Thank you. Salamat po, coach. Ayan. Ayan. Alright. Ayan, nai-video ko na po kayo kung sino po yung mga tao rito. Alright. So, first things first. Sagutin na. Ayan, marami po. Maraming salamat din po, no? Alright. So, first things first. Kailangan natin masagot kasi yung mga question in mind. Diba? Ito yung ilan sa mga question in mind na dapat nating masagot in order for you na i-take yung step. Alright? Para kumita ka. Diba? At the same time, makasama ka namin dito sa community. So, first question is, totoo ba, coach, nakikita rin kami? Sino dito, guys, ito yung tanong sa utak niya? Huwag po kayong magpa-steer-steer. Kung yung mga totohanan na tayo, straight to the point. Kung ito rin yung tanong sa isip mo, patype nga ng 1 sa chat. Yung kung ako rin mismo, coach, ay kikita din ba ako? Patype ng 1 sa chat. Yan. Diba? So, nakaka-relate tayo. So, kung ako rin ba, ay kaya ko rin kumita ng ginagawa mo. Diba? So, yun yun. So, kikita din ba ako? Alright. So, second question na sasagutin natin is kung kaya mo ba? Kaya mo ba na magawa siya? Pa-type 2 naman ako. Kung ito yung tanong na nasa isip mo, kung kaya mo ba siya na magawa? Ayan. Alright. So, marami-rami, no? And number 3. Grabe, may number 3 pa. Di ba? Number 3. Di ba? Makaka-ROI ba ako doon sa ilalabas ko na pera? Meron ba dito yun yung tanong? Pag nagbayad ba ako ng $179, ako ba ay makakabawi? Patype po ng number 3 kung ito yung tanong mo. Pag naglabas ba ako niyan, coach, 179, makakabawi ba ako? Yan. Yan yung mga gusto ko. Diba? So at least na ngayon, nagkaano-ano na tayo. Kumbaga nasa equal na tayo. Kung ano yung mga nasa isip nyo rin. Tama? Kasi to be honest with you, kung ano yung mga sinulat ko na tanong dito, yan din po yung tanong sa isip ko. Nung first time na nakita ko po yung forex trading. Alright? So, ito na yung mga common question. Ngayon, syempre, hindi ko na siya sasagutin ng based on my own experience. Papakita ko po sa inyo kung masasagot ba natin siya. So, screenshot para natin kasi mabubura to. Ayan. Screenshot natin, lagay natin dito. Ayan siya ha. So, nilagay ko po siya dito sa chat natin. Tayo lang natin mag-send bago ko delete. So, since ito rin yung mga tanong nyo, sasagutin natin ngayon. Alright? Siguro naman wala nang nagtanong na, paano yan coach, mahihain ako, pwede ba ako sa trading? Wala naman ganun nagtanong. Baka at least, alam ko lang. Wala naman, no? Kasi hindi naman natin kailangan mag-alok ng produkto, di ba? Hindi mo naman kailangan mag-house to house na may hawak kang brochure. Pamilyar, di ba? Hindi naman natin kailangan gawin yun, guys. Di ba? Na papa-order ka. Ito po, may tinda po kami, bra, may sapatos and everything. Wala pong ganun. Wala po tayong gagawin ganun, di ba? So, ibig sabihin, hindi na question. Kung mahihain ka, okay lang yan. Di ba? Kahit solohin mo yung trade, di ba? Gusto mo sa CR ka pa nag-trade, wala pong problema. Alright? So, yan, nasend na natin. Ngayon, sasagutin ko yan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pruweba. Tama ba ako ng spelling? Tama ba spelling ko ng proof? Tama naman na guys, no? Proof. Alright? Ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng proof at ng mga testimonials. Wow! Ay, sorry guys. Nasagad na siya. Ayan. Proof at testimonials. Coach, talaga? Diba? Kasi kung sa akin lang po manggagaling, maaaring sabihin mo, coach, totoo ba talaga yan? Baka mamaya sinasabi mo lang. Baka mamaya char-char mo lang yan. Diba? Totoo ba yung mga sinasabi mo na pwede ba talaga namin siyang makitain din? Ayan. So, send natin sa chat ulit. Para at least, dali, save ko nga ito. Parang maganda to eh. Save. Paano save? Paano kayo save? Downloadin ko lang. Ayun. Hindi marunong eh. Alright. So tuloy tayo. Saan na ba yung papakita ko? Nawala na yung papakita ko. Ito. Dahil tanggalin lang natin yung mga hindi nyo na dapat na kasali. Diba? So by the way, this is my account po.
Ayan, so commercial lang tayo ng konti, no? This is my personal account. Huwag nyo nang pansinin yung picture ko kasi gwapo ko dyan eh. Yes! Di ba? Malakasan lang ng loob to, guys. Alright, so tuloy tayo. So ito siya. So ito po yung tinatawag ko na VIP signal natin. Naalala? Isa po sa mga benefits na matatanggap mo. May swipe to trade ka, may Solex ka, at meron kang VIP signal from LCR Capital. Again, I'm showing you proofs and testimonials what can happen if you decide today. Alright? So what can happen? Ito po ba? Ito po talaga. Nakikita ba guys? Kailangan ko i-zoom. Yan! Lucky na. Di ba? Kita? Pag hindi nyo pa naman nakita to, ewan ko na lang talaga. Kita? Patype nga po sa chat. Kita nyo ba? O malabo yung mata nyo? Kita ko, kita. Yan, kita. Alright. Tuloy. Tuloy tayo. Umpisahan natin sa kung anong oras nga ba nag-i-start na magbigay ng signal. Actually guys, hindi ko na nga sana ito ipapakita sa inyo eh. Pero pakita ko na rin para at least alam nyo na kung ano yung nag-aantay sa'yo. Kasi simple lang naman yung ginagawa natin dito eh. Kumbaga, nag-enjoy lang tayo habang nagte-trade. Diba? So, nag-waterfalls. Mamaya na yan si waterfalls. Pakita ko sa inyo kung ano oras binibigay yung signal. Huwag nyo na lang to guys ha. Huwag nyo na lang masyado ikwento sa iba kasi tayo-tayo lang to. Alright. So, tuloy tayo. Alright. So, dito tayo nag-uumpisa. Asa na? Malapit na. Ngayong araw kasi, simple lang naman nangyari. No? 100%, no? Tama ba ako, Coach Cham? 100% tayo? Tama ko. Yes? Grabe, no? Wala 100%. tayo. Ano ibig sabihin ng 100%? Sa mga hindi po nakakaalam, no? Ang ibig sabihin ng 100%, lahat po ng ibinigay na signal ay naging profit. Walang talo. Hindi ko sinasabing araw-araw ganun, no? Pero ganun katindi yung potential nito. And ilang days na tayo, Coach Cham, na tuloy-tuloy na win? 6 or 7? Parang 7 na. 7 days today. 7 days na. Grabe, 7 na walang days. talo. Alright. Sandali, ang layo nung in-scroll ko kasi guys. Ngayong araw lang to. Ganito karami yung mga nagchat-chat po dito. Ganun, literal. Yan si Coach Cham, oh. Oh. Diba? Kami rin to guys, yung mga kasama nyo rito, to be honest. Alright, so start tayo. Anong oras binigay? Ayan, oh. Ito yung unang-unang binigay po na buy. Ayan. 2:21 PM. Pansinin nyo guys, na TP1 agad. Ibig sabihin, naging pera agad to. Ganun lang kasimple. Coach, baka mamaya sinabi lang na TP1. Wala namang kumita. O, di pakita natin. Ito yung isa sa mga kumita. Ayan, $18. Ayan. Tapos, simplihan lang natin, di ba? Ito, isa sa kumita. OFW. Si Sir Chris. Ano ba to? Treadmill. Dami naman ito. Ayan. So, 19.85 ang kinita. Nasa, ano siya ngayon? Nasa Indonesia. So, nasa labas siya. Sino dito yung mga OFW? Sigurado makaka-relate ka, di ba? Next natin. Yan. Ito, si Sir David, hindi lang ako familiar kung taga saan siya. Pero sigurado ako, kumita siya. Ayan o, $36.3. Again guys, no, hindi po ako lang ang kumikita dito. As in literal na marami. Ito, si Sandro. Ito yung kinita niya. Ito si Chrismar. $4. Ito si Roger. Ito si JJ. Ito nga, laki oh. Diba? Ang laki ng kinita. Then, tuloy tayo. Si Coach Alan. Isa sa mga core leaders din natin. Kumita. Sino pa? Ito, andito yata to. Si Ma'am Daphne, nandito po ba kayo? Parang nabasa ko yung pangalan niya. Ito, si Ma'am Daphne. Andito po ba kayo? Ayan. Ito yung kinita ni Ma'am. Ayan. Tuloy tayo. Si Roger. Ayan. Kinita. Kaya puro pera, di ba? Congrats. Ang galing, di ba? Si Ryan. Antik, andito si Ryan. Tama ba ako? Ryan, andito ka ba? Pagalawin mo nga yung baso. Ayan. So, ito kinita niya, 10 saka 9. Ito pa yung unang, ano pa lang po ito unang buga nung 2:00. Alright? So, marami pa po yan. So, magbilang tayo kung nakailang signal na tayo ha. Isa pa lang to, isa. Alright. Si Carlo. Ito si Carlo, laki na ng kinita. Si Apple. I think andito si Apple, no? Pakigalaw din yung baso. Ayan, ang kinita niya ay 14 sa unang trade. $14.
Si ano yan, asawa ni Coach JP. Yan, no? Asawa ni Coach JC. Coach Apple. Sinasabayan niya rin yung signal. Habang nag-aalaga pa ng bata, no? Grabe. No? Ayan, so tuloy tayo. At ang pinakamaganda pala dito, by the way guys, no? Yung community natin, isa lang yung goal, which is yung maging profitable ang lahat. Walang hanong negative, walang selosan, walang hatakan pababa. As in, lahat gustong kumita. Yun lang yung common goal natin. Kasi hindi naman po tayo magkakalaban dito. Clear? Okay lang po ba? I-set natin siya na straight ngayon pa lang na hindi po tayo magkakalaban. Tayo ay magkakakampi po dito. So, ibig sabihin, kung magkakakampi pala tayo, ang gusto natin ay simple lang. Lahat tayo mag-benefit at lahat tayo magkaroon ng result. Yes? Diba? So, nag-agree po ba kayo? Yan lang naman yung goal natin. Patype nga ng yes sa chat. Kung yun lang din yung gusto mo. Yung magkaroon tayo ng mga, magkakakampi tayo, may community tayo. Yes, diba? Sabi ni Earl. Ito po yung community natin. Na lahat ng tao, walang inggitan, walang halong inggit yung mga tao rito. 'Di ba? Lahat kumikita, lahat nagpo-profit ng maganda. 'Di ba? For example, ito si Ma'am Imelda, oh. Pera, oh. 'Di ba? Kita $9, 'di ba? Tuloy pa natin. Demo pa daw pala 'yon, pero okay lang 'yun, nagpa-practice pa lang siya. 'Di ba? Tapos ito natin, oh ito, mga totoong pera. Ayan, $97 guys. Si Sir Chico, na-meet ko to one time. Actually, 2 beses na pala. Napakalupit nito ng taong to. Grabe yan. Nagpalit yun pa nga, di ba? Hindi naman magpapalit yun yan kung hindi naman siya totoong Grabe yan. kumikita, di ba? Grabe, laki talaga ng kinikita. And then lagi nagpapaalala si Coach JC, no, kung ano yung mga dapat gawin. Ito isa sa mga estudyante ko, $84 ang kinita. Ito si Ken. Ayan. Si Ken Carlo. Ayan. So, tuloy natin. Ano pa nandito? Ito, kumita rin. Catherine. Ayan. So guys, tingnan nyo, anong oras pa lang to? Ay nakalagay 2:57 PM. So ibig sabihin malayo-layo pa ang tatakbuhin natin. Kasi natapos po yung bigayan kanina ng signal around 8 PM something na. Past 8 PM na Philippine time. Si Ma'am Ayet po, taga Canada ito. Tama ba ako nang naalala? Ayan, $14, 14.54. Yan. Tapos ito si Alwin, ayan oh, ito po. 6 plus 6 plus 6 plus 6, ilan yan? 6, 12, 24. $24. Kung mahigit 1,000 na sa Philippine peso. In a span of ilang minutes lang yon. Kasi binigay ng alas 2, nakapag-send siya around 3 PM. Actually, mabilis lang yan eh. Baka late niya na lang na-send. Hindi, nasa ibang bansa siya. Kasi 10:11 yung oras niya eh. Nasa ibang bansa siya, alas 10 kung nasan man siya dun. So, ilang minuto lang or kulang-kulang isang oras, ganyan, sabihin na natin. Ayan. Ito si Ma'am Mary Jane, 10.44. Alright? Tapos ito yung kanta natin na pinapatugtog. Ito rin, kumita din. Ito si Ma'am Joanne, $109. Ayan siya, 109.12. Tapos, ito si Ma'am Micaela. Ito kinita. Ito yung magandang community na sasamahan mo. Tama ba? Actually, LCR na po yung pinakamagandang community na pwede mo sabahan about trading. No? Walang halong inggitan, walang hatakan pababa, lahat masaya pag kumikita ang lahat. Di ba ganun kasimple? Ayan. Tapos, tuloy tayo. Ano pa nangyari? Ano pa nangyari? Ayan. So, may binigay na signal ulit. TP1 ulit. Kung nakapag-re-enter, profit again, di ba? Ang TPWH po, at least turo ko na po sa inyo, no? TP when happy po yan, ibig sabihin niya. Ibig sabihin, kung okay ka na dun sa profit mo, close mo na. Kung may option ka naman to close. Kahit hindi pa tinatamaan yung pinaka-take profit, diba? Close mo na. Then si Roger, yan, kinadagdagan yung kita niya. Ito, pangalawa na po ito. Magbilang tayo guys, no? Pangalawang signal na po ito. Ayan. So, TP3 pa nga. Ayan, ako po ito, nag-chat kanina. Tinamaan yung TP3. Yan. Tapos ito, profit na naman. Yan, 10 plus 10 plus 10, $30 guys. Kung i-compute natin yan sa palitan ngayon, more or less around $30. Kano yun? Mga 1.8 something or mga 1.7 something siguro in Philippine peso. Diba? Tapos kinita mo lang ng wala pang isang oras. Grabe katindi. Or sabihin mo na kahit isang oras mo kinita, mabilis pa rin yun. Ito si Neria. Ayan po, laki ng kinita. May 10 pa nga. 4, 4, Taga tas Japan 3. yan, Coach. Ha? Taga Japan. Japan? Japan. Grabe, no? Taga Japan pa, no? Kasi nga po, ang kagandahan sa ginagawa natin, we are borderless, as in literal. Hindi tayo TV, ha? Borderless tayo. Ibig sabihin,
hindi na kung hanggang saan lang yung pwede mong kitain. Kumbaga, I mean yung pwedeng kumita. Kahit nasa ang parte ng mundo, pwedeng kumita dito. Ito si Sir Chico, nadagdagan pa yung kanina niya. Naging 138.8, di ba? Yan. So tuloy natin. Napakalaki ng kitaan dito. Si Coach Alan, $110. 110 guys, kulang-kulang ano na yan. Kulang-kulang 6,000 in Philippine peso. Kinita mo, $300 ngayon yan, oras Coach. eh. Ano, Di ba? si Coach Alan, $300 ngayon. 300 yan. Tingnan natin dito sa ilalim. Grabe, no? Yan, tuloy natin. Si Ma'am Merlinda. Yan. So, I think may mga sinama si Ma'am Merlinda dito. Diba? So, good news po yan para sa inyo. Kasi, hindi naman kayo nila isasama kung hindi nila kayo mahal. Ganun lang kasimple po yun. Hindi nila kayo pa-attendin dito eh. Di ba? Pwede naman lang kayong hindi na andag dito. Hindi na kayo i-refer dito sa webinar eh. Bakit sinama pa kayo dito? So, ibig sabihin, mahal kayo ng tao. Ganun lang kasimple yun. Ito si Jonathan. Ayan. 8. Bahala na kayo magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na 8. Kano yun? Hindi ko alam. 7 na 8. Ganun katindi. 7 na $8. Alright, tuloy tayo. Ito pa, sino to? Ito, si Jeric. $118 guys. 118.47. Diba? Yan talaga, literal. 6,000 na yan mahigit sa palitan ng peso ngayon. Tuloy pa tayo. Ayan, di pa tapos. Ito, pangatlo. Alright? So, TP when happy agad, di ba? Total blue. Ganun katindi. Tapos, nakatipi. Ayan na. Bumuhos na. Ito si Coach Alan, 228 ang kinita. Diba? Ito pa, yung kay Coach JC mismo, personal. Kasi syempre, tinitrade niya rin, diba? Sayang eh, pera yan eh. 234 guys, ang kinita. Ganun katindi. Ito si Janela, ayan, medyo na-late lang ng konti, 3.7. Kumita pa rin, na-late mo ng konti yan, konti lang. Si Sir Ryan, ayan, ang kinita. Ano pa? Ito, sino to? Yan, kumita. Ano pangalan mo? Si Ma'am Daphne pala to. Ayan o. Si Ma'am Daphne, kumita. Alright, si Roger. Si Carlo. Ito yung mga kanina, di ba? Sipin mo, hindi lang isang beses na kumita. Di ba? Magkano po, sir, ang need na ipasok pang trade yan? Ayan, maganda yung question ni Ma'am. Mamaya po, sagutin ko po yan. Tapusin lang natin tong scroll po natin. Ito si Ma'am Mary Jane. Ayan. Kumita din. Si Ma'am Neria, ito yun, yung taga-Japan. Nadagdagan pa yung pera niya. Sino pa nandito? Yan, si Ma'am Mary Jane nga. Ayan, 22.94 ang ginita niya. Sino pa? Dami kumita rito. Si Ma'am Ayet, ayan. 6 saka 7. Nadagdagan pa, bukod pa dun sa kanina. Ayan, tapos nag-signal pa ulit. Walang katapusan, di ba? Ito ay 8:39 na PM. Nag-start ng 2, tapos ngayon 8:39 na. So, in a span of 6 hours po, no, by computation. 6 hours. Ito yung Hindi trade ka pa ko, simple lang nakatutok naman dyan. to. Yan. Yan, 6 hours. Ano yan, coach? Hindi pa nakatutok kasi nga, kukopyahin lang natin. Yes, oo. Once na nag-pop up, di ba, sabayan mo lang. Hindi kailangan na nakabantay po, by the way, no? Oo. Hindi kailangan nakatutok ka lang gano'n. Ano ba, wala pa signal. Hindi po. Pag nag-notify, kasi messenger naman to guys eh. So, tutunog at tutunog naman yan. Pag tumunog, sabayan mo na. Ganun lang kasimple yun. Ito, si Mayor. Si Mayor Jerwin. Ito yung kanita na. Ayan, si Ma'am Ayet. Alright? So, hindi kailangan na nakatutok. Tama yung sinabi ni Coach Cham. Pwede man sabayan to. Ito, kinita. Grabe naman to. May 23 pa nga. Grabe. No? Laki. Laki ng kinita. Ito, si Sir Sandro. Si Buboy. Si Buboy to, di ba? Si Boboy. Si Buboy. Ito na kay Coach Alan. Tama? Grabe, 303 pala siya ngayon. Grabe, no? Paldo. 303, no? Si Coach Alan po, ay kabaro ko yan. Same kami na engineer po, by profession. And then ngayon, nagtagpo kami dito sa trading. Diba? Grabe, imagine niyo po, hindi po ito kikitain kahit anong sipag mo pagiging engineer ng isang araw. Hindi biro yan. Hindi biro yan. Kasi ang $303, that's around 19 na yata, or 18,000. Sabihin mo na lang 17 para malinaw tayo. 17,000 pesos sa isang araw. Diba? Maghanap ka ng kumpanya na kaya kang pasahurin ng gan. 17,000 isang araw. Sa isang araw. Nang nangopya ka lang.
Ito nga, kumukopya ka lang, di ba? No? Sa bahay ka lang, hindi mo kailangan magtrabaho. No? So yan, so ito yung mga kumita guys, na napakarami. Alright? So, ngayon, sagutin na natin yung tanong ni Ma'am Aryan. Magkano po sir ang need na ipasok pang trade dyan? Alright? So yung trading capital, ang pinaka sinasuggest po namin is 200 or 300. Or mas mataas, mas maganda. Alright? Coach, kung $100 pa lang, dollars po yun, yung binabanggit ko. Coach, kung mga $100 pa lang capital, pwede ba ako mag-start? Yes, pwede po. No? Pwede po yun, $100. Wag lang 50 kasi sobrang baba na po nun. Baka hindi na kayo matuwa dun sa magiging result kasi mababa lang yung capital niya. As much as $200 to $300 po. So, ibig sabihin in peso, ang 200 kasi sabihin na lang natin na 11,000. 11,000 to, ano bang 300? 17K, mga ganyan. 11K to 17K pesos po. Ang, natin, ang pwede nyo pong i-capital for trading. Yan. Tinype ko na sa chat po. 11K to 17K. No? So, bali ang gagawin pa lang po natin. Mas malaki. Ano po? Mas maganda, mas malaki. No? Mas malaki, yes. Mas maganda. At mas safe din at the same time. Yes. Mas So, safe. ito. Ganyan nyo guys. Hindi magkakilala po ito lahat. Inilinawin ko lang. Hindi po magkakilala itong mga tao na to. Pero kinukongrats nila ang bawat isa. Anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin masaya eh. Tama po. Kumbaga, uplifting and energetic, di ba? Nagiging contagious yung nangyayari kasi sobrang saya po ng mga tao. Di ba? As in literal na sobrang saya ng mga tao. Kasi nga, lahat po nagbe-benefit doon sa nangyayari. Kasi wala nga, sabi ko nga kanina po, di ba? Hindi naman tayo magkakalaban dito. Tayo ay magkakasangga, di ba? So, balik tayo doon sa tanong. Bukod po sa 179 sa 300, yes, correct po. Yung question ni Ma'am Pretzi, yes. Yung 179 mo po is para makuha mo yung access. Kasi para po yung membership or yung subscription mo kay Netflix, parang ganun po. Ang pinaglalabanan po natin dyan, access. Diba? Kasi kung magkakaroon ka ng access sa ganun kagandang community, plus magkakaroon ka ng income, bakit hindi? Tama po. So by the way, kita ba yung screen ko? Ito lang naman yung sinulat ko kanina. Salamat po sa sagot. You're welcome po. So ito po yung tanong natin kanina, di ba? Kung halimbawa, kikita ka ba? Ibay natin yung kulay ng panulat pala. Gusto ko po sana na makita yung sagot, no? Kumbaga, kung dun po ba sa nakita nyo, nasagot po ba tong mga tanong na to? Unahin natin number 1. Lagyan natin siya ng bilog, tapos i-check natin. Nasagot po ba to? Yes or no? Patay po ako sa chat. Yung kikita ka, pag nag-start ka. Yes, sabi ni Mary Jane. Sino pa po? Yung ang sagot, yes. Yes, yes. Halos lahat naman kayo, yes. Sabi ni Eileen, yes. Sabi ni Fretzy, ni Merlinda, yan, yes daw. Yes. Yan. So yes, checkan natin. Tama? Ngayon, yung next question natin is kung kaya mo ba na magawa din ito. Again guys, dun sa mga pinakita ko po sa inyo, karamihan po doon empleyado rin. Nagtatrabaho, yung iba nga OFW din po, and still nagagawang kumita. So ngayon, patype naman ako ng, wag na yes naman, o ano naman, agree naman para maiba. Sabihin mo agree. Kung ikaw ay nag-a-agree, na ikaw rin sa sarili mo, kaya mo rin. Sabi ni Ma'am Merlinda, I agree. Sabi ni Mary Jane, agree. Sabi ni Earl, agree. So, may check din ito. Tama po. Salamat po sa mga nag-reply. No? Si Earl, si Fretzy, si Daphne. Ayan. I think si Daphne, tama ba? Si Daphne Tan po ba ito? Siya po, kayo po yung nandun kanina sa ano. No? Tama. So, sabi ni Sir Ryan, agree. Alright. So, ngayon, tanong. Ayan, sabi ni Regar, agree. Ngayon, tanong. Magiging ROI po ba yung nilabas mo na 179? Again guys, yung pinakita ko po sa inyo kaninang resulta or testimonials or proofs, proof is ngayong araw lang po yun. Ngayong araw. So ibig sabihin, kung halimbawa $179 lang ang pinag-uusapan natin, i-divide mo yan for example sa 20 days na lang kasi 20 trading days lang po tayo sa loob ng isang buwan. So 179 divided by 20 kasi wala po tayong weekends, di ba? So, 179 divided by 20, ang sagot lang po ay ilan? 8.95. O round up na lang natin siya, gawin natin siyang $9 na lang para maayos yung usapan natin. $9. $9 ang kailangan mong kitain para in a span of 1 month, ma-build up mo yung 179, makabalik sa'yo. ROI na tinatawag, Return of Investment. Again guys, yung capital nyo po sa trading, ay nasa account nyo po yun.
Wala po sa amin, wala po kayong isesend sa amin. So, ibig sabihin, yung kapital nyo po sa personal trading account mo ay nasa iyo at anytime pwede mo naman i-pull out. Clear tayo? So, ibig sabihin, pag kumita ako dun, coach, ng $50, pwede ako mag-withdraw? Yes. Ibig sabihin ba, coach, pag kumita ako ng $100, pwede ko rin i-out agad? Yes. Yun po yung isa sa advantage ng digital business. Hindi mo kailangan mag-antay ng kalahating buwan. Hindi mo kailangan mag-antay ng isang buong buwan para mailabas mo yung profit mo. Alright? So, ibig sabihin, kung $9 lang pala ang kailangan kong ma-build up na capital, na profit per day para ako ay kahit papano maka-ROI. Sa nakita nyo po kanina, kayo po ang sasagot ha, sa nakita nyo po kanina, sa tingin nyo po ba, na-hit po ba yung $9 or mas higit pa? Pa-type na lang po ng profit. Kung ang nakita mo ay nag-profit pa sila. Profit, sabi ni Earl. Profit, sabi ni Mary Jane. Ibig sabihin, hindi lang sila basta, ano ba tawag dito? Hindi lang sila basta naka-ROI. Naka-profit pa sila. Ayan, salamat po sa mga nag-reply, no? Si Earl, si Mary Jane, si Fretzy, si Eileen, si Merlinda, si Ma'am Grace. Ayan. Hong Kong ba? Tama ba ako nabasa? Ayan. So, $9, mahigit pa at naging profit pa nga. So, ibig sabihin, nasagot na yung tatlong tanong. Tama? Kikita ka? Yes. Kaya mo ba? Yes. Makaka-ROI ba ako? Yes. Ganun lang kasimple. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, kami na po ang magpo-provide ng tools at ng training. Ano lang gagawin mo? Actually, may tinoprovide pa nga kami. Yung community. At isa po ito sa pinakamahirap na hanapin sa mundo ng trading. Yung walang mga toxic na tao. Yun po talaga yun. So isa po ito sa mga pinoprovide po namin sa'yo. Yung community ng LCR Capital. Ganun po kasimple yun. Alright? So, is there any questions po ba? Meron pa po bang tanong? Meron pa po bang tanong na gusto nyo pong malaman ng sagot? Meron? Ayan, nag-screenshot lang ako para matandaan ko lang ito. Ayan. So, kung wala na pong tanong, okay lang po ba may kukwento lang po ako? Ayan. Grabe, coach, may kwento ka pa. May energy ka pa magkwento? Yes, kasi sobrang excited po ako eh. Diba? Sobrang pump po ako eh. Imagine niyo guys, makikita ko kayo one day, nandun na rin sa loob ng group chat. Diba? Na kumikita. What if po yung trade capital is 11K eksakto? Kaya po yan. Kaya yan. Diba? 179 plus yung 11,000 mo, kaya na yan. Kaya na yan. May tatawid na po yan. Kasi meron akong student trader na teacher from Valenzuela. Nag-start siya ng $200. No? So, nagawa niya kumita ng $30 nung unang araw and then I think $40 today. So, 70 na yun. Thanks po. Alright, you're welcome. So, magkukwento lang ako kung okay lang sa inyo. Kasi wala naman kayong magagawa, di ba? Ay, freebies pala. Ayan, buti na banggit nyo. Diba? So, may freebies tayo, no? Ay, mali. Hindi pala ito. Yung isa pala ang isi-share ko. Wait lang, guys. Nasaan na yun? Ito. Ay. Tama yun nga yun. Nalito na ako sa screen ko. Ito, yan. Naka-zoom kasi. Di ba zinom ko kasi yung ano kanina, kaya nalito na rin ako tuloy. Alright. So, balik tayo dito sa drawing ko. Yan. Alright. So, meron lang ako kukwento po sa inyo. Ano ang kwento na to? Ito po ay kwento ng lapis. Nakita na po ng lapis? Sige, sumagot kayo ng hindi maayos. Joke lang. Nakita na ba ng lapis? Grabe naman yung tanong mo, coach. Lapis, di ba? May nakakita na po ba ng lapis dito? Wala pa? Ako pa lang ata nakakita ng lapis. Meron na? Hello? Pa-type 1 naman kung nakakita ka na ng lapis. Diba? Pakigalaw naman yung baso. Ako, coach, nakakita na ako, coach. Ayan, buti naman nakakita na kayo ng lapis. Yan, alright. So, anong ibig sabihin ko sa lapis, no? Ang lapis po ba, di ba, ginamit ni John Wick, tama no? Lapis, no? Grabe yun. Alright. So, ang lapis po, habang pinansusulat mo siya, ang galing ko, di ba? Habang pinansusulat mo yung lapis, di ba lumiliit po yung pinakatulis niya? Yes, pupurol. Tama? Pupurol. And since pupurol siya, hindi na siya matulis. Tama? And at the same time,
ano siya, kumbaga, pagka siya pumurol, anong gagawin? Tinatasahan. Tama po. Tatasahan. Tinatasahan. Tama po, tama. Tinatasahan. Ayan, tinatasahan yung lapis. So, ibig sabihin pala, pag patagal ng patagal, umiiksi yung lapis. Yes? Yes. And then, kapag nagkakamali po, anong ginagamit sa lapis? Yung eraser. Yes? Yung eraser. Tama? Anong point ko? So, ibig sabihin, pwede palang magkamali. Diba? So, ibig sabihin, yung lapis at tayo as tao ay wala pong pagkakaiba. Yes. Ano ibig ko sabihin doon, coach? Anong ibig ko sabihin? Ang ibig sabihin ko lang po, tayo sa buhay po natin, ganyan din tayo. Para rin tayong yung lapis. At yung haba ng lapis na meron po tayo ngayon ay magkakaiba. Bakit? Kasi yung haba ng lapis po, yan po yung edad mo ngayon. Hindi kita sa tinatakot, this is the Ubus na reality. pala patay. Yes. Habang umiiksi ng umiiksi yung lapis, umiiksi ng umiiksi ng umiiksi yung buhay din po natin as a tao. Anong point mo, coach? Ibig sabihin, guys, ngayon, sino dito yung mas bata pa? Kaya nga natuwa ako kasi nandito may 23 years old si Stephen. Habang bata ka, mahaba pa yung lapis mo. Sipagan habang bata, yes. At wag kang matakot na magkamali. Because habang bata ka pa, mahaba pa rin yung pambura na pwede mong gamitin. At habang nagkakamali ka, doon ka natututo. Meron nga pong kasabihan na fail forward. Narinig na yon? Keep failing forward. Ibig sabihin, every time you fail, hahanapin mo what's the lesson behind it. Ano yung pwede kong ma-improve? Ano yung pwede ko pang magawa? Sa mga naka-attend po ngayon, again, iba-iba yung haba ng lapis na meron tayo. Iba-iba yung age natin. But we have something in common. We want to have more money. Yes? And we need to have more time. Coach, hindi naman nababalik ang oras. What I'm saying is, ma-enjoy mo yung time. Parang isang lapis, ma-enjoy mo sana yung mas mahaba mo pang oras dito sa mundo na to. Ganun lang po kasimple. Kasi kung hindi mo uumpisahan ngayon, dahil natatakot ka na magkamali, believe me guys, wala tayong inumpisahan na isang bagay na hindi tayo nagkamali. Because lahat ng bagay na gagawin mo for the first time, there is 90% chance na magiging mali ito. 90% chance, ganon kalaki, na magiging mali yung uumpisahan mong bagay. But, may but po, no? Ano yung but? Pwede natin mapababa yung 90% na magiging mali ka. Ang mangyayari na lang, pag nag-start ka ng forex trading journey mo dito sa LCR Capital, you have as much as 20% chance na lang na maging mali. Pwede natin siya mapababa. Ano na lang matitira, coach? Mas magiging mahaba yung lapis mo. Makakasave ka ng maraming time. Ibig sabihin, mas may enjoy mo yung buhay. This is the reason why I started forex trading, ladies and gentlemen. Kasi dito ko nakita na pwede mo ma-enjoy yung time at ma-enjoy mo yung pera na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Ganun lang po kasimple. Alright? So again, sa mga nandito na medyo bata pa, i-grab mo na yung pagkakataon na umpisahan to. Kasi pag natutunan mo to, one day, pasasalamatan mo yung sarili mo na nag-attend ka dito sa webinar na ito at natutunan mo siya at ginawa mo siya at inilaban mo. Ganun lang kasimple po yun. Alright? So if there are questions po, pwede na natin silang entertain, no? So wag mo na kayo alis pala. Ayan, nakalimutan ko na naman yung freebies natin. Coach, yung freebies. Alright, so ano ba yung mga freebies na yan, no? Kasama po sa freebies natin, so by the way, screenshot ko lang to para hindi ko makalimutan. Ayan, so naintindihan naman po yung kwento ng pencil, di ba? Na merong isang lapis.
Diba? Na lumiliit ng lumiliit. Parang tayo po yun. And this story po is tumagos sa akin. As in literal. Nung first time na narinig ko yung kwento na to, tumagos siya sa akin. Kasi sabi ko, tama nga naman, para lang tayong mga lapis. No? Na one day, may expire ka rin. Di ba? Na mawawala ka sa mundo. As in literal. Now, the question is, na-enjoy mo ba yung buhay mo? Kasi kung hindi mo na-enjoy yung buhay mo, daig ka pa ng lapis. Kasi na-serve niya yung purpose niya. Sakit naman ng coach. Tinamaan ka, di ba? Kasi ako rin tinamaan ako nung first time na narinig ko to. Sobrang tinamaan ako dito sa kwento na to. Na parang sabi ko, oo nga, no? Di ba? Ang sarap po kasi na na-enjoy mo yung oras. At meron ka rin pera. Alright, so tuloy tayo. Dami ko na namang sinabi. Di ba? Yung previous na naman natin, baka makalimutan natin. So, previous number 1. Delete ko lang po ito. Sinasave ko lang para hindi ko makalimutan. Previous number 1. Ano ba yung mga previous na yan, coach? Makakatulong ba yan sa amin? Di ba? So, previous number 1, again guys, isa sa mga letter T natin. Training. We are doing this out of love. Sinabi ko na po kanina. Hindi po namin to ginagawa because kailangan namin siyang gawin. We have the option not to do so. Believe me, may option kami na hindi siya gawin. Pero ginagawa namin siya out of love for you. Kasi gusto po namin kumita kayo. Previous number 2. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-create ng iyong broker account and to connect sa iyong MetaTrader 5. Alright? And then previous number 3, yung ating observer. Actually, andyan na yan. Diba? Nilagay na yata ni Coach Cham. So, pwede na kayong mag-join. Ganda coach ng kwento. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Merlinda. Tumagos po, di ba? Tagos talaga yun. Grabe talaga yung kwento na yun. So, observer number, ito pa yung freebie natin, no? Type na natin dito. Freebies. Ayan. So, freebies. Observer to, no? Sa mga hindi pa po kasali sa loob, pwede na po kayo mag-click and then mag-join at i-chat nyo po yung pangalan nyo dito sa chat natin sa Zoom para po ma-approve namin ngayon. As in ngayon na. Para makapag-observe ka. Pero kung decided ka naman to start, kahit hindi ka na dumaan sa observer, wala pong problema. So, tuloy natin. Yung VIP. VIP signal na pinakita ko po sa inyo kanina. This is a privilege. Paano spelling ang privilege? Tulungan niyo ako. Prive? Prive o freebie? Nalilito ko eh. Privilege. Tama ba ako or dapat I to? Diba I dapat? Tama ba ako? Patulong nga guys sa chat kung ano ba spelling ng privilege kung tama ako. Basta alam niyo na yung essence nun. Diba? So, privilege po yung VIP signal. What I'm saying is, doon sa pinakita ko sa inyo kanina, nababayaran nyo po ng $179. Hindi po ito kasama. Okay lang yan, Coach Pinoy tayo. Tama po, di ba? So, nalito ako sa spelling talaga. Basta yan na yun siya. Alright? So, VIP signal, hindi po ito kasama doon. Di ba? Pero since magiging part nga po kayo ng LCR Capital, and out of love for you, isi-share po namin sa inyo yung VIP signal for free. Yung nakita nyo po na may 100% win rate for the past 7 days, yan po yung isi-share namin sa inyo for free. This is absolutely for free. Alright? So ano na lang kailangan mong gawin ngayon? Diba? Coach, gusto ko na. Diba? Gusto ko na mag-start. Anong kailangan mong gawin? I-reach out mo yung tao na nag-share sa'yo nitong webinar na to. Alright? Ganun lang kasimple. Sabi mo, gusto ko na mag-start. Agad-agad. Para makasabay na ako bukas. Anong araw ba bukas? Thursday pa lang guys. Trading day pa natin. Diba? So, ibig sabihin, if you can start as early as today, tomorrow, pwede ka na agad makasabay. Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, maaagapan mo na kumita ng pera. Ganun lang kasimple. Alright. So, wala naman ako nakaiwan. May nakalimutan ba ako? Coach Cham, baka pa-remind naman sa akin. Meron ba ako nakalimutan? Ayan. So, sa mga wala pong nag-invite at nakita nyo to somewhere na group chat, magstay po muna kayo at wag po muna kayong umalis. No? So, ito na po yung mga freebies natin. Alright? So, dali. Screenshot ko rin ba to? Yeah, pwede rin. Ayan. So, ini-screenshot ko lang siya para di ko siya makalimutan. Freebies. Alright. So, ako ngayon ay mag-i-stop share na.
And actually tapos na po yung pinaka-webinar po natin kaya mag-stop na ako ng